Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 hanggang 40 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Nagkaroon ng malalim na pag-uusap sina Mimori at Seras tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Muling tiniyak ni Mimori kay Seras na ang kanyang desisyon na isama siya sa lugar ng ginintuang halimaw ay hindi lamang dahil kailangan niya ng tagapagbantay, kundi dahil nais niya talaga itong makasama. Ipinahayag ni Seras ang kanyang pag-aalala na tinatanong kung sigurado ba si Mimori sa kanyang desisyon. Pinagtibay ni Mimori na wala siyang problema sa pagsama ni Seras hanggat okay lang sa kanya ang mga panuntunan ni Mimori. Sa pagpapakita ng kanyang katapatan, ipinangako ni Seras na susunod siya sa nais ni Mimori at iniaalay ang kanyang buhay, handang maglingkod sa anumang paraan. Napunta ang usapan sa mga alalahanin ni Seras tungkol sa prinsesa, kung saan inihayag niya na ang diyosa ng Alyon ay hindi nasisiyahan sa kanyang presensya. At ang kamakailang insidente sa mga Black Dragon Knights ay maaaring magpalala pa ng sitwasyon. Ipinaliwanag din ni Seras na kung makipag-ugnayan siya sa prinsesa ay maaaring maglagay sa prinsesa sa panganib at mas ligtas para sa lahat, kabilang ang mga tao sa Dne, kung siya ay mananatiling tumakas. Higit pang tinanong ni Mimori, naramdam ang malalim na koneksyon ni Seras sa prinsesa, at inamin ni Seras na tunay ang pagmamalasakit niya sa prinsesa. Sa isang pagbabalik-tanaw, nagulat si Seras sa kakayahan ni Mimori na puksain ang mga Black Dragon Knights at tinanong kung sino talaga siya. Tahasang sinabi ni Mimori na siya ay isang naghihiganti na may malinaw na misyon na makipagkita sa mangkukulam ng mga tabuos bilang bahagi ng kanyang paghihiganti. Nang tanungin ni Seras kung kanino siya naghihiganti, ibinunyag ni Mimori na ang kanyang target ay ang diyosang si Vasis. Lumipat ang eksena sa isang mabundok na lugar sa hilaga ng royal capital ng Alyon, sa Ancient Dragon Ruins, kung saan pinamumunuan ni Sogo ang kanyang mga kaklase sa isang labanan laban sa isang halimaw na may katawan ng tao at ibon. Matapos matagumpay na matalo ito, sinuri ni Sogo ang kanyang mga kaklase na pinapayuhan silang huwag pilitin ang kanilang sarili at magtuon sa pagprotekta sa kanilang sarili. Nangangatog sa takot si Minamino, humingi ng paumanhin kay Sogo dahil hindi niya kayang kumilos dahil sa takot. Pinagaan ni Sogo ang kanyang loob na nagpahayag ng pagsisisi sa pagdala sa kanya sa mapanganib na sitwasyon. Kinilala ni Minamino at ng isa pang kaklase ang kanilang pasasalamat kay Sogo. Alam na sila ay muntik ng mapahamak ngunit naligtas dahil sa kanyang pag-apela sa diyosa. Ipinakita sa monologo ni Sogo ang kanyang lumalaking pagdududa sa diyosa. Iniisip kung ano ang tunay nitong layunin at tinatanong kung sino ba talaga ang kanilang maasahan. Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, pinanatag ni Sogo ang kanyang mga kaklase na poprotektahan niya sila at hinimok silang magtuon sa kanilang kaligtasan. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyong umangat ang antas at talunin ang dakilang Demon Lord upang sila ay makabalik sa kanilang mundo. Ang pakiramdam ng responsibilidad ni Sogo ay nagpapabigat sa kanya habang inaalala niya ang kanyang pagkabigo na iligtas si Mimori Touka at nangakong hindi na niya hahayaang may mamatay pa sa kanyang mga kaklase. Inatasan ni Sogo si Suo, isang C-class na bayani, na harapin ang mga halimaw upang mabigyan siya ng oras sa mga laban na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak ng kaligtasan ng lahat. Bagaman si Suo ay isa ring dropout na kandidato tulad ng iba, ipinakita niya ang kanyang katapangan sa pagboluntaryo na tumulong. Kinilala ito ni Sogo na nahahanap na kakaiba na ang isang tao na kasing tapang ni Suo ay kasama sa dropout na grupo. Sa kabila ng mga hamon, hinihikayat ni Sogo ang kanyang mga kaklase na huwag mahiya sa kanilang mga takot o kahinaan, na sinasabing ang bawat isa ay may sariling lakas at na balang araw ay maaari din silang makatulong ng mas aktibo sa mga laban. Ipinahayag ni Minamino at isa pang kaklaseng lalaki ang kanilang determinasyong gawin ang lahat ng kanilang makakaya, nagpapasalamat na kabilang sila sa grupo ni Sogo. Sa kanyang kalooban, ipinangako ni Sogo na poprotektahan ang lahat ng 7 sa kanila, tumatangging hayaang may mamatay sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Habang naghahanda sila para sa susunod na labanan, biglang lumitaw si Yasuo na minamaliit si Sogo sa pagdala ng mga kaklase na itinuturing niyang pabigat. Mariing tinanggihan ni Sogo ang mapang-uyam na pananaw ni Yasuo na idineklara na hindi niya nakikita ang kanyang mga kaibigan bilang pabigat kundi bilang mahahalagang kasama. Hindi nagpatinag si Yasuo na iminungkahi na sila ay magtulungan. Ngunit tinanggihan ito ni Sogo na sinasabing hindi siya makakasundo ng isang tulad ni Yasuo. Nagpatuloy si Yasuo sa pagmamaliit sa ibang mga bayani, tinatawag ang mga brank at mas mababang bayani bilang puting mobs, mga simpleng tauhan lamang sa mas malawak na kwento. Matatag na nanindigan si Sogo na iginiit na ang kanyang mga kaklase ay hindi simpleng mobs kundi mga individual na may sariling pagkakakilanlan at halaga. Nang biglang sumulpot ang mga halimaw na may gintong mata, pinamunuan ni Sogo ang lahat na umatras habang ipinapakita ni Yasuo ang kanyang rank na kapangyarihan, na madaling tinalo ang mga halimaw gamit ang kanyang natatanging kasanayan na Sword Eye of the Black Flames. Namangha ang ibang mga kaklase sa lakas ni Yasuo na pinupuri siya ng labis. Ngunit nanatiling nag-iisip si Sogo na nararamdaman ang bigat ng kanyang tungkulin bilang nag-iisang rank na bayani na wala pang natatanging kasanayan. Nagninilay-nilay siya kung paano nagbabago ang lahat sa paligid niya at kung paano siya nahihirapang makasabay. Ang mga Takao Sisters na lumalaban din ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala kay Sogo kung saan si Takao Hijiri ay palihim na ipinapahiwatig na nagmamalasakit siya kay Sogo. Bagaman sinubukan ni Sogo na isantabi ang kanilang pag-aalala, napansin ni Hijiri na hindi okay si Sogo at pinayuhan siyang mas alagaan ang kanyang sarili. At diyan nagtatapos ang chapter 21 ng Failure Frame. Sa loob ng dungsyon, nakahinga ng maluwag si Sogo at ang kanyang grupo nang makabalik sila ng walang anumang nasaktan. Sa labas, si Oyamada, na frustrado sa kakulangan ng mga kalaban na hamon, ay agresibong ibinuhos ang kanyang galit sa mas mahihinang kaklase na nag-udyok sa kanila na batikusin ang kanyang asal. Hindi siya naapektuhan at ipinagmamalaki ang kanyang pagiging ranked hero, na ikinadismaya sa kasalukuyang dungjon dahil sa kakulangan ng karapat-dapat na mga kalaban at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya na kasama ang mga mabababang ranggo ng mga bayani sa isang mababang antas na lugar. Samantala, si Takuto, na ganun din ang pagkadismaya, ay brutal na pinatay ang isang halimaw habang hinihikayat itong tawagin ang mas maraming kaaway para sa experience points na nagpagulat sa ilang kaklase niya dahil sa kanyang kalupitan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating ang isang misteryosong babaeng may tenga ng pusa na nagngangalang Nyantan, na nagpakilala bilang isang apostol ng Diyosang si Vesis, na ipinadala upang pangunahan ang mga bayani sa kawalan ng Diyosa. Si Oyamada, na nagdududa sa kakayahan ni Nyantan, ay hinamon ang kanyang otoridad, tinutya ang kanyang pangalan at humiling ng laban upang patunayan ang kanyang lakas. Kalma lang na tinanggap ni Nyantan ang hamon, nag-alok na magiging alipin ni Oyamada kung matamaan siya nito. Sa kabila ng kumpiyansa ni Oyamada, mabilis at walang kahirap-hirap na natalo ni Nyantan si Oyamada, na ikinagulat ng huli at kinilala ang kanyang mas mataas na lakas. Si Sogo, na nakamasid sa laban, ay napansin ang husay ni Nyantan, at napagtanto kung ano ang laban gamit ang mga teknikes. Pagkatapos ng laban, tinipon ni Nyantan ang grupo at naghanda upang pamunuan sila pabalik sa Royal Capital, kung saan ibabahagi niya ang mga plano ng Diyosa para sa hinaharap. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback, kung saan ang Diyosang si Vesis ay nakikitang tinatalakay ang lumalaking banta mula sa hukbo ng Great Demon Emperor. Alam na may nalalapit na digmaan na maaaring magtakda ng kinabukasan, nagpasya si Vesis na ipatawag muli si Nyantan, ang kanyang tapat at may kakayahang apostol, mula sa hindi mahalagang bansa ng Uruza, kung saan siya ay nakatalaga. Si Vesis, na nabibigatan sa kanyang mga tungkulin, ay itinalaga si Nyantan bilang pinuno ng mga bayani, at iniwan sa kanya ang responsibilidad na gabayan at ihanda ang mga ito para sa mga darating na pagsubok. Si Nyantan, na nagpapakita ng kanyang walang hanggang katapatan, ay tinanggap ang tungkulin at nangakong gagabayan ng maayos ang mga bayani. Ibinunyag din sa flashback na binabantayan ni Vesis ang kilos ng iba pang makapangyarihang tauhan, tulad ng 5 mandirigma ng dragon at si Sivit Gartland, habang iniisip kung paano sila maaaring magamit para sa kanyang mga plano. Habang nag-iisip si Vesis, nagpasya siya na handa na ang mga bayani na pasukin ang susunod na yugto ng kanilang misyon. Inutusan niya si Nyantan na tipunin ang karagdagang mga kaalyado, kasama ang 4 na kagalang-galang na santo at ang grupong Sabertiger, upang masigurado ang paglago at paghahanda ng mga bayani para sa nalalapit na laban sa Great Demon Emperor.
Inaasahan ni Vises na ang banggaan sa pagitan ng mga bayani at ng mga puwersa ng Demon Emperor ay maaaring malapit na nagtatakda ng yugto para sa isang makabuluhan at posibleng mapagpasyang labanan, at diyan nagtatapos ang chapter 22 ng Failure Frame. Si Mimori, na ipinadala sa isang inabandunang guho ng Diyosa upang alisin siya, ay nagbalik na buhay, isang bagay na ikinagulat ni Seras nang makatagpo niya ito sa isang madilim na kagubatan. Natuklasan ni Seras na ang inakapirming libingan sa ilalim ng lupa ay isa palang guho kung saan itinatapon ng Diyosa ang mga taong hindi na niya kailangan, kabilang ang dakilang pantas na si Anglin na natapos din ang buhay doon. Ibinunyag ni Mimori na natagpuan niya ang Azure Dragonstone sa mga kagamitan ng isang bangkay sa guho na nagpapahiwatig ng trahedya na kapalaran ng marami na ipinadala doon ng Diyosa. Naging malinaw kay Seras ang kalupitan ng Diyosa, lalo na nang malaman niyang kahit isang taong kasing taas ng dakilang pantas ay itinuring na walang halaga. Si Mimori, gayunpaman, ay hindi nababahala sa kalupitan ng Diyosa. Bukas niyang inamin na ang kanyang pagbabalik mula sa mga guho ay dahil lamang sa kanyang mga abnormal na kakayahan na ginamit niya upang talunin ang mga Black Dragon Warriors. Bagaman epektibo, hindi niya ipinagmamalaki ang mga kasanayang ito, kundi mga kasangkapan para sa kanyang pangunahing layunin, ang maghiganti sa Diyosa na nagtangkang itapon siya. Ang kanyang pagkamuhi sa Diyosa ang nag-udyok sa kanya na magtuon ng pansin, upang iparamdam sa Diyosa ang sakit na kanyang naranasan. Ipinahayag niya kay Seras na handa siyang wasakin ang sinumang hahadlang sa kanyang paghihiganti, na nagpapakita ng malamig at walang awang panig ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng mapaghiganting likas ni Mimori, ipinangako ni Seras ang kanyang katapatan sa kanya. Inamin niya na kung hindi siya iniligtas ni Mimori mula sa 5 Dragon Warriors, maaaring patay na siya. Ibinunyag ni Seras ang kanyang pagkadismaya sa Diyosa ng Alion at ipinahayag ang kanyang kahandaan na tulungan si Mimori sa kanyang paghihiganti, sa kabila ng pagsalungat nito sa kanyang sariling mga prinsipyo ng pananampalataya at hustisya. Sinabi niyang wala na siyang lugar sa mundo, dahil maging ang kanyang espada, na minsang inialay para sa mga banal na kabalyero, ay nawalan na ng layunin. Sa sandaling ito ng kahinaan, inialay niya ang kanyang buhay at kapangyarihan kay Mimori. Hinihiling na gamitin siya ayon sa kanyang kagustuhan. Si Mimori, na kinikilala ang halaga ng kanyang katapatan, ay sumang-ayon, bagaman pinagminilayan niya ang kalikasan ng mga pabor at katapatan. Nauunawaan niya na ang mga relasyon na nabuo sa katapatan at pasasalamat ay maaaring mas matibay kaysa sa mga nabuo sa pamamagitan ng pera, dahil ang mga bayarang mandirigma ay madaling maakit ng mas mataas na alok. Pinagtakhan niya kung maaari ba talaga niyang maasahan ang kapangyarihan ni Seras Ashrain, ngunit inamin niya na ang kanyang pagkakahawig sa kanyang tiyahin ang nakapag-udyok sa kanya na iligtas siya. Ipinahayag ni Mimori sa sarili na habang siya ay hinihimok ng paghihiganti, mayroon din siyang pakiramdam ng responsibilidad na bayaran ang mga pabor na natanggap niya. Maging mula sa mabubuting tao o sa masasama, habang sila ay naghahanda na magpatuloy sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Seras si Mimori kung maaari ba siyang tawagin na Milord, upang maiwasang aksidenteng mabanggit ang kanyang tunay na pangalan. Pumayag si Mimori, ngunit naramdaman na masyadong formal ang titulo, kaya nagkasundo sila na gamitin ang Tokadono kapag sila ay nag-iisa. Ipinagkatiwala ni Mimori ang kanyang kaligtasan kay Seras at Pigimaru na nagpapahayag ng kapwa pag-asa habang sila ay magkasamang naglalakbay. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sila sa isang nayon sa pagitan ng kabisera ng Uruza at Miruzu kung saan nagaganap ang isang pista. Sa gitna ng mga pagdiriwang, iniisip ni Mimori ang kanyang lumalaking kakayahan, tulad ng bagong antas ng sleep skill at ang freeze skill na sinubukan niya habang papunta sa nayon. Ang mga kakayahang ito, bagaman makapangyarihan, ay may mga limitasyon at nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang sa kanilang paggamit. Habang pinaplano ang kanyang mga susunod na hakbang, nakatawag pansin sa kanya ang isang tindero ng mga maskara, kung saan nalaman niya ang alamat ng Sea King of Flies, isang Demon King na minsang pinatibay ang isang isla ng mga demonyo at nakipaglaban sa mga mananakop sa loob ng 100 taon. Bagaman natalo ang Demon King sa huli, ang kwento ay naging popular, at ang mga maskara na kumakatawan sa kanya at sa kanyang mga alagad ay malawak na ibinibenta sa buong kontinente. Nahuhumaling sa kwento, binili ni Mimori ang maskara ng King of Flies at nagmuni-muni kung ano ang isasagot niya sakaling tanungin kung sino siya. Napagdesisyonan niyang ang pagpapanggap bilang mangangalakal ay magiging komplikado at sa halip ay pinili ang pagkukunwaring lider ng mga bayarang mandirigma.
Naniniwala siya na ang papel na ito ay magpapahintulot sa kanya na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan habang nagbibigay ng makatuwirang paliwanag para sa kanyang pag-aari ng mga sandata. Sa isang saglit, naisip niyang magtatag ng isang Anti-Goddess Mercenary Corps sa ilalim ng pangalang King of Flies Mercenary Corps na inamin na, sa kanyang paghihiganti, mas kaalyado siya ng mga demonyo kaysa sa mga mabubuting bayani. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik kay Diosa Vices at ipinangako niya na siya ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak na pinapatakbo ng isang tao na ibinenta na ang kanyang kaluluwa sa Diablo. Samantala, lumipat ang eksena sa Anti-Demon White Castle sa Magnar Kingdom kung saan ang Diosa Vices ay nag-aalala sa kamakailang paglipol ng 5 Dragon Warriors at ng kanilang mga unit. Hindi niya maunawaan kung sino ang makakatalo sa isang makapangyarihang puwersa na dapat sana ay isang mahalagang yaman sa nagpapatuloy na digmaan laban sa dakilang Demon Emperor. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na hakbang, ipinahayag ni Vices ang kanyang pasasalamat sa mga pinuno ng ibang mga bansa para sa kanilang suporta, partikular na sa pagpapadala ng mga kilalang santo at Dragon Slayer sa kanyang tulong. Gayunpaman, nananatiling maingat ang Diyosa. Alam na ang digmaan laban sa dakilang Demon Emperor ay malayo pa sa katapusan at nakailangan niyang umasa sa mga bayani ng Alyon upang harapin ang mga darating na hamon. Ang tensyon sa pagitan ng mga bansa at ang banta ng dakilang Demon Emperor ay nagdaragdag sa pagiging komplikado ng sitwasyon na nag-iwan kay Vices na nag-isip tungkol sa hindi tiyak na hinaharap. At diyan nagtatapos ang chapter 23 ng Failure Frame. Sa kwento, nagtipon ang iba't ibang mga pinuno mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang banta ng miasma ng hari ng demonyo. Isang nakakasirang puwersa na nagpapahina sa lahat ng nilalang sa kanilang mundo, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga bayani. Ipinaliwanag ni Diosa Vices na ang miasma na ito ay napakalaganap kaya naapektuhan nito ang lahat ng mga nilalang na isinilang sa kanilang mundo, kabilang na ang mga may dugong bayani na nagpapababa sa kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga bayani mula sa ibang mundo ay hindi naapektuhan, kaya't mahalaga ang kanilang presensya upang labanan ang paparating na kasamaan. Ang bansa ng Alyon, na may kakayahang tawagin ang mga bayani mula sa ibang mundo, ang kailangang magpasan ng mabigat na responsibilidad na sanayin at kumbinsihin ang mga bayani upang lumaban. Kapalit ng inaasahang gantimpala. Tinalakay rin nila ang mga kamakailang pangyayari na nagdulot ng alarma. 5 makapangyarihang mandirigmang dragon ang napatay, at si Seras Ashrain, isang kilalang figura, ay nawala. Habang malabo nilang nararamdaman na hindi si Seras Ashrain ang may kagagawan, hindi pa rin sila tiyak kung sino ang tunay na salarin. May mga hinala na isang grupo ng mga mangkukulam na tinatawag na Shinto, na nag-aangkin na pinatay nila ang mga mandirigmang dragon gamit ang mga mahiwagang spell, ang maaaring nasa likod ng mga pagpatay na ito. Nagsimula na ang grupong ito na magpakalat ng mga chismis na lalong nagpapagulo sa sitwasyon, samantala, si Mimori, isang manlalakbay na kasama ang kanyang alagang slime na si Pigimaru, ay pumasok sa kabisera ng Urza. Habang dumarating sila, inutusan ni Mimori si Pigimaru na magtago dahil bawal ang mga halimaw sa loob ng lungsod. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Mimori na wala silang mga humahabol. Ngunit narinig niya ang mga bali-balita tungkol sa pagkamatay ng 5 mandirigmang dragon at ang pagkawala ni Seras Ashrain. Maaaring nakahina ng maluwag ang Urza, na itinuturing na mas mahina kumpara sa mga karatig bansa nito dahil sa pagkawala ng mga malalakas na kabalyero mula sa mga nasabing rehiyon. Binanggit ni Seras, na kasama ni Mimori, na ang pag-iral ng Urza hanggang ngayon ay dahil sa pamamagitan ng Diyosa, sapagkat hindi sapat ang sariling puwersa nito upang labanan ang mga makapangyarihang kaaway. Isinilang ng kwento ang mga dinamika sa loob ng Urza, na ipinapakita na ang bansa ay gumagamit ng isang figura na tinatawag na Dragon Slayer upang ipakita ang kapangyarihan nito, sa kabila ng reputasyon nitong umiiwas sa labanan. Nag-usap sina Mimori at Seras tungkol sa kanilang plano na manatili sa isang inn, kung saan iginiit ni Mimori na magkahiwalay sila ng kwarto. Ngunit walang pag-aalinlangan si Seras na iminumungkahi na magbahagi sila ng kwarto gaya ng dati nilang ginawa. Sa inn, inakala ng receptionist na sila ay mga bayarang mandirigma at tinanong kung sila ay naroon para sa Blood Colosseum, isang arena kung saan naglalaban ang mga bayarang mandirigma at alipin hanggang kamatayan para sa kasiyahan ng madla. Katulad ng sinaunang Colosseum ng Roma, habang pinag-iisipan ni Mimori ang tungkol sa Blood Colosseum, nalaman niya na ito ay pinamamahalaan ng Duke ng Urza at ng Guild ng mga bayarang mandirigma
at nagsisilbing aliwan at paraan upang suriin ang mga mandirigma. Ipinapaliwanag ni Seras na may malawak na kaalaman ang mahalagang papel ng mercenary guild sa iba't ibang bansa at ang kanilang pagkakasangkot sa maraming bagay, kabilang na ang eksplorasyon ng mga guho. Ipinahayag ni Mimori ang kanyang interes na siyasatin ang isang mahiwagang itim na itlog na kanilang natagpuan sa mga guho, bagaman ang pag-akses sa pampublikong aklatan sa kabisera ay mangangailangan ng permiso. Isinaalang-alang niya ang paghanap sa mangkukulam ng mga tabuos para sa impormasyon. Sa isang bar, narinig ni Mimori ang isang usapan tungkol sa 5 mandirigmang dragon at ang mga tsismis na pumapaligid sa kanilang pagkamatay. Pinaniniwalaang ang mga mangkukulam ng Ashinto, na sumasamba sa Diyos ng mga sumpa, ay inaangkin ang responsibilidad sa mga pagpatay, gamit ang pagkakataon upang itaguyod ang kanilang mga magic spell. Iminungkahi ni Mimori na maaaring makatulong ang mga tsismis na ito upang maitago ang katotohanan na bibigyan siya ng sapat na oras. Bigla na lamang pumasok ang mga miyembro ng Ashinto sa bar na ipinagyayabang ang kanilang mga nagawa at humihiling ng atensyon. Habang nagpapatuloy ang usapan, lumipat ang usapan sa isang makapangyarihang figura na kilala bilang Blood Champion, na sinasabing may alam sa lokasyon ng mangkukulam ng mga tabuos, isang dark elf na naninirahan sa Golden Demon Zone. Interesado si Mimori at nagpasya na ang pakikipagkita sa Blood Champion ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon para sa kanilang misyon. Nang matapos ang eksena, nalaman ni Mimori na si Eve Speed, ang Blood Champion, ay kakapasok lamang sa bar na nagbibigay sa kanya ng magandang pagkakataon upang makuha ang kaalamang kanyang hinahanap. At diyan nagtatapos ang chapter 24 ng Failure Frame. Pinag-uusapan ni Mimori at Seras kung paano lalapitan si Eve Speed, isang makapangyarihang blood warrior, upang makakuha ng impormasyon tungkol sa Witch of Tabuos. Maingat pero determinado, nais ni Mimori na kumpirmahin ang mga tsismis na alam ni Eve ang eksaktong lokasyon ng witch na naninirahan sa isang mapanganib na lugar. Handa si Seras, gamit ang kanyang kakayahan sa labanan, na makialam kung kinakailangan. Bagaman gustong iwasan ni Mimori ang anumang labanan, handa siyang umasa sa lakas ni Seras kung sakaling lumala ang sitwasyon. Nang makipagkita si Mimori kay Eve, ipinakilala niya ang kanyang sarili at palihim na inusisa tungkol sa witch. Una, sinabi ni Eve na alam lang niya ang pangkalahatang lugar kung saan maaaring naroon ang witch, na siya ay nakaligtas doon dahil sa tulong ng witch na ginamit niya lang na biro sa kanyang mga kaibigan. Subalit, nagdududa pa rin si Mimori, at napansin ni Seras na nagsisinungaling si Eve at malamang na alam niya ang higit pa sa kanyang inaamin. Ito ang nagpakumbinsi kay Mimori na maaaring itinatago ni Eve ang katotohanan dahil sa utang na loob sa witch. Upang makakuha ng mas matibay na posisyon, nagpasya si Mimori na imbestigahan ang pinagmulan ni Eve. Napag-alaman nila na matagal nang lumalaban si Eve sa Blood Colosseum at nakalikom na ng sapat na pera upang mabili ang kanyang kalayaan. Sa kabila nito, patuloy siyang lumalaban, marahil upang bilhin ang kalayaan ng iba, isang bata na naibenta kasama niya bilang alipin. Ang revelasyong ito ay nagpapakomplikado sa plano ni Mimori, dahil naisip niyang maaaring hindi sapat ang simpleng alok ng pera upang kumbinsihin si Eve na ibahagi ang kanyang nalalaman. Nadiskubre rin ni Mimori at Seras ang isang nakababahalang pattern, maraming blood warriors, kasama na ang mga tinaguriang pinakamalakas, ang misteryosong namatay pagkatapos ng kanilang huling laban. Mukhang isa sa mga dukeng namamahala sa Blood Colosseum ang nagmamanipula ng mga huling laban na ito upang masiguro ang pag-angat ng isang bagong popular na mandirigma, malamang sa pamamagitan ng pagkatalo o pagkamatay ng kasalukuyang kampeon. Nakikita ito ni Mimori bilang isang posibleng pagkakataon upang makuha ang tiwala ni Eve sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na mabuhay sa darating na laban. Naiintindihan ang bigat ng sitwasyon, nagpasya si Mimori na harapin si Eve ng direkta. Isiniwalat na alam niya ang panganib na kinakaharap ni Eve at nag-alok ng kanyang tulong upang makaligtas sa plano ng dupe. At diyan nagtatapos ang chapter 25 ng Failure Frame. Nilapitan ni Mimori si Eve upang balaan siya tungkol sa nalalapit na blood battle, na nagsasabing may balak ang duke na namamahala sa Colosseum na talunin siya. Sa una, nagdududa si Eve at tinanong kung bakit siya tutulungan ni Mimori. Ibinunyag ni Mimori na ang tunay niyang motibo ay para sa sariling interes. Kailangan niyang buhay si Eve dahil may mahalagang impormasyon siya tungkol sa Witch of Tabuos. Nag-alinlangan si Eve sa sinasabing plano ng duke, kaya tinanong niya si Mimori kung may ebidensya ito.
Inamin ni Mimori na wala siyang konkretong ebidensya pero iginiit niya na kayang gawin ng Duke ang ganitong pagtataksil. Pagkatapos, iminungkahi niyang iwanan ni Eve ang laban at tumakas kasama ang batang babae na kasama niyang dumating sa Monroy. Nagalit si Eve at binalaan si Mimori na huwag galawin ang bata. Ngunit sinabi ni Mimori na alam nila ang maraming bagay tungkol sa sitwasyon ni Eve, kabilang na ang katotohanang lumaban siya ng 2 dagdag na taon upang matubos ang kalayaan ng bata, kahit na sapat na ang pera niya para sa sarili niyang kalayaan. Kahit na binalaan ni Mimori, determinado si Eve na harapin ang laban. Inaamin niyang maaaring may balak ang Duke laban sa kanya, ngunit buo ang loob niya na lumaban at makuha ang kanyang kalayaan sa sarili niyang paraan kaysa tumakas. Pilit pang hinihikayat ni Mimori si Eve, tinatanong kung bakit hindi na lang siya tumakas kasama ang bata. Inalok niyang tulungan silang tumakas kung ibubunyag ni Eve ang kinaroroonan ng Witch of Taboos. Ngunit ipinaliwanag ni Eve na kung tatakas siya, hahabulin lang sila palagi ng Duke at ng Mercenary Guild. Ayaw niyang ipamuhay sa bata ang ganoong klaseng buhay, at ayaw na rin niyang mabuhay ng ganoon. Sinabi ni Mimori na mataas ang posibilidad na mamatay si Eve sa darating na laban. Kaya iminungkahi niyang may ligtas silang mapagtataguan, ang bahay ng Witch of Taboos. Agad na napagtanto ni Eve ang panganib sa mungkahi na iyon, at sinabi niyang walang sinumang makakapasok sa loob ng monster area kung saan matatagpuan ang bahay. Napansin ni Mimori na ang kaalaman ni Eve tungkol sa lugar ay nagpapakita na may alam siya sa loob at inaalok niyang samahan si Eve doon at protektahan ang bata. Ngunit tinanggihan ito ni Eve, sinasabing parang pagpapakamatay ang pasukin ang lugar na yon kasama ang 2 walang kakayahan sa labanan. Upang higit pang kumbinsihin si Eve, isiniwalat ni Mimori na siya ang pumatay sa Black Dragon Knights, hindi ang grupong Ashinto na kasalukuyan niyang ginagamit bilang takip. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, ginamitan ni Mimori ng paralyze spell si Eve, ipinapakita na kaya niyang harapin ang mga malalakas na kalaban. Nagulat si Eve sa revelasyong ito, ngunit hindi pa rin kumbinsido na kayang magbigay ng makatwirang solusyon ni Mimori. Lumipat ang eksena kung saan pinag-uusapan nina Mimori at Seras ang sitwasyon ni Eve. Inisip ni Mimori kung gaano kahirap pakitunguhan ang isang tulad ni Eve na tapat, mabait, at may matibay na paniniwala. Ayon kay Seras, si Eve na pinakamalakas na Blood Warrior ay magiging mahalagang kakampi, ngunit sinusuportahan niya ang anumang desisyon ni Mimori. Ibinunyag ni Mimori ang kanyang madilim na pananaw sa kinabukasan ni Eve, naniniwalang hanggat nananatili si Eve na mabait, wala siyang pagkakataon na makahanap ng kaligayahan. Inilarawan niya ang Duke Zuan bilang isang taong parang lason na sasamantalahin si Eve hanggang sa mawalan ito ng silbi. At ang tanging paraan upang mailigtas si Eve ay may isang taong magtatangkang kontrolin ang lason na nagpapahirap sa buhay ni Eve. Sa hiwalay na eksena, si Eve, na naguguluhan pa rin mula sa kanyang pakikipag-usap kay Mimori, ay nagsimulang makinig ng palihim sa usapan nina Duke Zuan at ng Mercenary Guild Master. Natuklasan niya na may plano nga sila na siguraduhing matatalo siya sa darating na blood battle sa pamamagitan ng paglagay ng mild anesthetic sa isang ritual. Ipinakita ng Duke ang kanyang paghamak kay Eve, itinuturing siya bilang isang hayop na gagamitin at itatapon kapag wala na siyang silbi. Nag-usap pa sila tungkol sa ideya na gawing tropeyo si Eve para sa mananalo, isang plano na ikinatuwa ng Guildmaster. Pinag-usapan din nila ang batang gustong tubusin ni Eve, na ipinahayag ng Duke na balak niyang kunin ang kustodya ng bata kapag nagdalaga na ito. Na nakikita rin bilang isa pang asset na pagsasamantalahan. Habang nakikinig si Eve sa pag-uusap ng Duke at ng Guildmaster, natanto niya sa takot na tinitingnan nila ang kanyang buhay at ang buhay ng batang gusto niyang protektahan bilang mga bagay na pwedeng ipagbili. Ang usapang ito ay nagpatibay ng pagkaunawa ni Eve na ang kanyang pag-asang makamtan ang mapayapang buhay matapos makuha ang kanyang kalayaan ay walang kabuluhan. At diyan nagtatapos ang chapter 26 ng Failure Frame. Si Eve at Mimori ay nag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Kung saan kinumpirma ni Eve na sasama siya sa kanila papunta sa Demon Zone at isasama ang isang batang babae para sa kanyang kaligtasan. Sumang-ayon si Mimori na kinikilala ang realidad ng sitwasyon at ang kahalagahan ng proteksyon sa bata. Samantala, si Liz, ang batang babae na tinutukoy, ay makikita na nagtatrabaho sa isang restaurant sa ilalim ng malupit na pangangalaga ng isang malupit na shopkeeper. Binubulyawan at sinasaktan ng shopkeeper si Liz na pinapahiya siya sa harap ng mga customer. Si Liz, na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa,
ay naaalala ang pangako ng kanyang kapatid na si Eve na lalaban silang magkasama para sa kanilang kalayaan, habang tinitiis ni Liz ang pang-aabuso. Biglang dumating si Eve sa restaurant, puno ng galit sa kanyang nakita. Hinarap ni Eve ang shopkeeper at binigyan ito ng malakas na suntok at sipa, sa kabila ng mga pagtatangka ng shopkeeper na magpaliwanag na sumusunod lamang siya sa utos ng duke. Hindi pinansin ni Eve ang mga palusot na ito at nagpa siyang isama si Liz, ipinaliwanag na kailangan nilang umalis sa Royal Capital dahil sa ilang mga pangyayari. Si Liz, sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ay pumayag na sumama kay Eve, ipinapahayag ang kanyang kahandaang harapin ang anumang hirap basta't magkasama sila. Pagkatapos umalis ni na Eve at Liz, ang shopkeeper, sa halip na matakot, ay nagtangkang gumanti at planong isumbong kay Duke ang tunay na nangyari. Subalit, nahalata ni Mimori ang kanyang balak at alam na hindi ito gagawin ng shopkeeper. Ibinunyag ni Mimori na nakita niya ang sadistikong kasiyahan ng shopkeeper sa pagpapahirap kay Liz. Gumamit si Mimori ng kombinasyon ng kanyang mga skill upang paralisahin ang shopkeeper at magdulot ng sakit gamit ang lason, habang ang isang dark magic spell ay nagpaitim sa kanyang paningin. Ang shopkeeper, na nasa matinding sakit, ay nagtangkang makipag-ayos kay Mimori, ngunit malamig siyang tinanggihan, sinasabing pareho silang patungo sa impyerno. Sa wakas, lumabas si Mimori sa establishmento at sumama kina Eve at Sarah sa labas. Nang tanungin ni Eve ang nangyari sa shopkeeper, simpleng sinabi ni Mimori na ginawa niya ang nararapat, na nagpapahiwatig na nagawa na ang hustisya. Nagmuni-muni si Eve sa sitwasyon na tinatanggap na maaaring naging masyadong inosente siya sa paghawak ng bagay na ito. Pagkatapos, naghanda na ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ngayon ay nagkakaisa sa kanilang hangarin na protektahan si Liz at makahanap ng lugar kung saan maaari silang mamuhay ng payapa. At diyan nagtatapos ang chapter 27 ng Failure Frame. Ang usapan ay umiikot sa isang grupo ng mga karakter, Mimori, Liz, Eve, Seras, at Pigimaru na naghahanda para sa isang mapanganib na paglalakbay habang nagtatatag ng tiwala at tinatalakay ang kani-kanilang mga papel sa grupo. Si Lizbeth, na nagpapakilala bilang Liz, ay nagpahayag ng kagustuhang sumama kay Mimori sa kanyang paglalakbay kasama si Eve, sa kabila ng kaalaman sa mga panganib na maaaring kaharapin nila. Binalaan siya ni Mimori na maaaring maging delikado ang daraanan nila, ngunit hindi alintana ni Liz ang mga panganib dahil mas mahalaga sa kanya ang pagkakataong makasama si Eve. Pagkatapos, si Eve ay humiling ng pribadong usapan kay Mimori upang talakayin ang kanyang mga dahilan sa pagsama sa grupo at ang kanyang intensyon kaugnay ng bruha ng Taboos. Ibinunyag niya na alam niya ang kinaroroonan ng bruha na hinahanap ni Mimori upang mabasa ang isang sinaunang aklat ng Mahika. Dahil sa nakaraang mga karanasan ni Eve na naloko siya dahil sa kanyang pagiging inosente, maingat siya, ngunit sa huli ay nagpa siyang magtiwala kay Mimori. Hinahangaan niya ang mga ginawa nito, binanggit na maaari sanang gumamit si Mimori ng mas marahas na pamamaraan para makuha ang impormasyon mula sa kanya, ngunit pinili nitong hindi gawin iyon at sa halip ay ipinakita ang kabaitan at konsiderasyon kay Liz. Ayon kay Eve, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nararamdaman niyang maaari siyang magtiwala kay Mimori, sa kabila ng kanyang mga kamakailang karanasan na niloko siya ng iba. Habang nagpapatuloy ang grupo sa kabubatan, tinatalakay nina Mimori at Seras ang kanilang ruta at ang mga panganib na naghihintay sa kanila sa Monster Zone, lalo na ang isang uri ng halimaw na kilala bilang human-faced. Ipinaliwanag ni Seras na ang mga halimaw na ito, na bihirang makita dahil sa kanilang kasamaan, ay kilala sa paninirahan sa lugar na kanilang patutunguhan na nagdaragdag sa panganib na kakaharapin ng kanilang misyon. Nagmuni-muni si Mimori tungkol sa estratehikong kahalagahan ng pagkakaroon ni Eve sa kanilang grupo. Napansin niyang maaaring maging mahalaga ang karanasan ni Eve sa Monster Zone at ang kanyang presensya ay maaaring makatulong sa kanilang pakikipagkita sa bruha ng Taboos, na maaaring maging mas bukas sa pagtitiwala sa kanila kung kasama nila si Eve na may alam sa lugar at si Liz na kapwa niya lahi bilang isang dark elf. Ang desisyon ni Mimori na isama si Liz sa kabila ng posibleng pagtingin sa kanya bilang isang pabigat ay nakaugat sa kanyang malasakit sa sitwasyon ni Liz na nakita niyang may pagkakatulad sa kanyang sariling madilim na nakaraan. Pakiramdam niya ay may malaking responsibilidad siyang protektahan si Liz at tiyakin ang kanyang kaligayahan. Sa halip na hayaang mabuhay ito sa takot, nagtapos ang usapan sa isang tensyonadong sandali nang biglaang sinabihan ni Seras, na nagmamaneho ng kabayo na sinasakyan ni Mimori, na sila ay hinahabol.
Ang babalang ito ay nagpapahiwatig na puno ng mga panganib ang paglalakbay ng grupo na nagbibigay diin sa kaseryosohan ng kanilang misyon at ang mga hamon na kakaharapin nila ng magkakasama. At diyan nagtatapos ang chapter 28 ng Failure Frame. Si Mimori at Eve, na alam ang nalalapit na banta mula sa Shinto, ay pinag-uusapan ang kanilang sitwasyon habang tumatakas. Ibinunyag ni Eve na noong tumakas siya mula sa Blood Colosseum, nakatagpo siya ng isang lalaking nagngangalang Muaji, na tama niyang kinilala bilang pinuno ng Ashinto, isang grupo ng mga tusong mangkukulam. Ang matalas na kakayahan ni Muaji sa pagmamasid at estratehikong pag-iisip ay naging malinaw nang mabilis niyang napagtanto na may tumutulong kay Eve sa kanyang pagtakas. Napansin ang malalim na bakas ng kabayo at ang imposibilidad na makakuha si Eve ng mga kabayo ng mag-isa. Napagtanto ni Mimori na sila'y tinutugis at nabuo ang hinala na ang Ashinto ay nagtatrabaho ng malapit sa duke na kumuha ng mga mersenaryo upang habulin sila. Si Eve, na nararamdamang siya ang dahilan ng panganib na kinakaharap ng grupo, ay nag-isip na harapin ang mga humahabol ng mag-isa. Ngunit kumbinsido siya ni Mimori na manatili at protektahan si Liz habang siya at si Seras ang haharap sa mga kaaway. Habang naghahanda ang grupo para sa nalalapit na engkwentro, bumuo si Mimori ng isang plano na gamitin si Seras sa isang harapan, na layuning daigin ang katalinuhan ni Muaji at ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng matalas na pag-isip ni Muaji, na nagbigay daan upang mahulaan niya ang mga galaw ni Eve at matukoy ang mga posibleng bitag, nakikita ni Mimori ang isang pagkakataon na maibalik ang sitwasyon sa kanilang pabor. Samantala, lumalaki ang hinala ni Muaji habang inoobserbahan niya ang mga nabaling sanga at iba pang senyales na nag-udyok sa kanyang paniwala na maaaring sinusubukan ng grupo na akitin sila sa isang bitag. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na mag-ingat at maghanda sa pag-atake. Nakinikilala na ang kanilang mga kalaban ay hindi lamang ang were leopard at ang maliit na babae, kundi ang iba pa na pantay na tuso. Habang lumalapit si Seras, suot ang isang maskara, inalok siya ni Muaji ng kasunduan. Nangangakong hindi sila sasaktan kung ibibigay niya sina Eve at Liz. Gayunpaman, si Seras, na sumusunod sa plano ni Mimori, ay kunwaring pumayag ngunit sinusubukang akitin ang mga Ashinto papasok sa kabubatan. Si Muaji, na laging mapanuri, ay napagtanto na may mali ng igiit ni Seras na dalhin silang lahat sa loob ng kabubatan. Natuklasan niyang sinusubukan ni Seras na dalhin sila sa loob ng saklaw ng isang ambush. Nang maramdaman ang bitag, iniutos ni Muaji sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang distansya at maghanda sa pag-atake. Lalong tumindi ang tensyon habang parehong naghahanda ang Ashinto at ang grupo ni Mimori para sa di maiiwasang labanan, na alam ng bawat panig na maaaring ang maliit na pagkakamali ang magpasya ng kanilang kapalaran. At diyan nagtatapos ang chapter 29 ng Failure Frame. Sa masalimuot na pag-uusap na ito, hinarap ni Seras si Muaji, ang pinuno ng isang grupong tinatawag na Ashinto na nasa ilalim ng kanyang direktang pamamahala. Inihayag ni Muaji na ang mga cursors ay mga natitirang miyembro ng isang sinaunang samahan ng mga asasin na minsang kinatatakutan at makapangyarihan, ngunit halos nalipol ng mga bayani mula sa ibang mundo. Matapos talunin ng mga bayani ang pangunahing kasamaan, inilipat nila ang kanilang atensyon sa samahan ng mga asasin na itinuturing nilang bagong banta. Ang samahan ay sistematikong winasak. Ang mga miyembro nito ay hinanap, ikinulong, o pinatay ng mga inapo ng mga bayani, hanggang sa unti-unting nakalimutan ang samahan. Gayunpaman, muling binuhay ni Muaji ang mga nakakamatay na kasanayan ng samahan. Hindi sa pamamagitan ng muling pagtatatag nito sa lumang pangalan, kundi sa pamamagitan ng pag-integrate ng kanilang mga teknik sa kanyang grupo ng mga mangkukulam. Ipinagmamalaki niyang sinabi na ang mga cursors ay gumagamit ng mga advanced na lason, sopistikado at halos hindi nadidetekta, mula sa mga lason na nagdudulot ng pamamanhid hanggang sa mga lasong agad na pumapatay. Ang mga lasong ito, isang pamana ng samahan ng mga asasin, ay bahagi ng mapanganib na arsenal na ginagamit ngayon ng kanyang grupo. Habang umuusad ang pag-uusap, ipinakita ni Seras ang kanyang kaalaman sa kasaysayan ng samahan at kinwestiyon ang mga pamamaraan ni Muaji, na kinikilala bilang katulad ng sa Assassin Guild. Inamin ni Muaji ang kanyang talas ng isip at ipinaliwanag na ang mga pagpatay ng cursors ay pinapalabas na mga sumpa na nagpapakalat ng takot at maling impormasyon. Epektibong ginamit ang taktika na ito tungkol sa Black Dragon Knights, kung saan ang pagkamatay ng 5 mandirigma ay iniugnay sa mga sumpa, kahit na hindi sila ang tunay na pumatay sa kanila. Buo ang tiwala ni Muaji sa kanyang panlilinlang,
naniniwala na kahit lumitaw ang tunay na pumatay sa 5 mandirigma, kaya nilang patayin ito. Lalo pang tumindi ang tensyon nang tanungin ni Muaji tungkol sa mga kasama ni Seras, na tila inaasahan niya ang mas matinding paglaban. Bilang tugon, sa kalmado, ngunit mapanghamong tindig, tinangagal ni Seras ang kanyang maskara at isiniwalat na siya ang nakaligtas sa laban sa Black Dragon Knights, na ikinagulat ni Muaji at ng kanyang mga tauhan. Matapos nito, kinilala ni Muaji si Seras bilang si Seras Ashrain, ang bantog na babaeng mandirigma, at napagtanto ang dahilan kung bakit tinutulungan niya ang Werelopard na makatakas kapalit ang gabay patungo sa bahay ng Witch of Tabos. Sa kabila nito, nanatiling duda si Muaji sa lakas ni Seras, naniniwala na hindi niya kayang talunin ang mga mandirigma ng mag-isa. Ipinakilala ni Muaji ang 2 malalakas na mandirigma, sina Berga at Vargan, mga kapatid mula sa kanyang grupong Ashinto, na itinuturing niyang mas malakas kaysa kay Zalash Firebird, isang miyembro ng White Walker na dati nang na-corner si Seras. Nagmuni-muni si Seras tungkol sa kanyang nakaraang laban kay Zalash, inamin ang hirap na kanyang naranasan kahit nagamit ang kanyang spirit armor. Kung totoo man ang sinabi ni Muaji na mas malakas sina Berga at Vargan kaysa kay Zalash, napagtanto niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ipinahayag ni Muaji na ang Ashinto ay hindi lamang isang grupo ng mga asasin na umaasa sa mga lason, kundi isang makapangyarihang puwersa na may malalakas na kakayahan sa labanan at isang mapanuring pinuno sa kanyang sarili. Buo ang tiwala ni Muaji sa kanilang lakas, binalaan niya si Seras na kung magpapakita siya ng kahit kaunting pagtutol, tiyak na tatamaan siya ng malakas at mabilis na palaso ni Vargan. Ipinahiwatig din niya na ang Werelopard, isa pang kaalyado ni Seras, ay walang laban kay Berga sa isang direktang labanan. Bukod pa rito, napaligiran na ng mga tauhan ni Muaji ang lugar, pinuputol ang anumang posibleng ruta ng pagtakas. Ipinagmamalaki niyang isinalaysay kung paano nila ginamit ang panlilinlang, kung saan ang kalahati ng kanyang mga tauhan ay nagtago sa kagubatan habang ang kalahati ay nagsilbing pain upang makuha ang bentahe laban kina Seras at sa kanyang mga kasama, habang ipinagyayabang ni Muaji ang nalalapit nilang tagumpay. Sinimulan niyang gawin ang kanyang malagim na plano para kay Seras, binabanggit ang kanyang balak na personal na basbasan siya, isang proseso na magko-convert kay Seras bilang tagasunod ng Diyos ng mga sumpa, at sa huli, siya ang magdadala sa kanyang anak. Sa kabila nito, nananatiling kalmado si Seras, at sa kanyang isip ay napansin na ang sitwasyon ay nagaganap ayon sa prediksyon ni Mimori Toka. Samantala, sa isang paralel na sitwasyon, si Mimori, kasama si Pigimaru ay nag-fuse at naglunsad ng isang sorpresa na atake laban sa mga puwersa ng Ashinto mula sa kabubatan. Matagumpay na pinaparalisa ni Mimori ang mga kalaban gamit ang skill na hindi nila alam na nagbibigay ng bentahe sa laban kina Seras at sa kanyang mga kaalyado. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na bagaman tiwala si Muaji sa kanyang mga plano, si Seras at ang kanyang mga kasama ay may sariling estratehiya, at diyan nagtatapos ang chapter 30 ng Failure Frame. Sa isang maingat na binalak na estratehiya, pinamunuan ni Mimori ang kanyang grupo sa isang matinding laban kay Muaji at sa kanyang mga tauhan. Ang plano ni Mimori ay nakatuon sa panlilinlang at tamang tiyempo, kung saan ang bawat miyembro ng kanyang koponan ay may mahalagang papel na ginagampanan. Nagsimula ang operasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang hiwalay na tropa sa kagubatan bilang pain na naghahanda sa entablado para sa ambush. Buong kamalayan ni Mimori ang matalas na kakayahan sa pagmamasid at likas na talino ni Muaji, kaya't inaasahan niyang mapapansin ni Muaji ang kakaibang bagay at susubukan itong labanan. Ngunit mas nauuna si Mimori, ginagamit ito upang maging pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagpaparamdam kay Muaji ng kumpiyansa sa kanyang mga hinuha. Kaya't nadadala siya sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Si Eve, isang Wereleopard na may pambihirang kakayahan sa pandama, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa bilang ng mga kaaway. Tinutukoy ang 45 individual sa pamamagitan lamang ng tunog, kabilang ang isang hiwalay na grupo ng 15 sundalo na papalapit sa kabubatan. Ang impormasyong ito ay nagbibigay daan kay Mimori na pinuhin ang kanyang taktika, tinitiyak na bawat galaw ay kalkulado. Ang mga iniisip ni Mimori ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kakayahan ni Eve at ang kanyang kasiyahan na magkaroon ng gayong mahalagang kakampi. Inutusan niya si Eve na bumalik sa tabi ni Liz, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mga kasama habang siya ay haharapin ang papalapit na banta.
Sa kadiliman ng kagubatan, ginamit ni Mimori ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw at pakikipaglaban upang tahimik na lipulin ang 15 sundalo ng hiwalay na tropa. Ang kanyang tagumpay ay dahil sa bahagi ng kanyang natatanging pakikipagtulungan kay Pigimaru na dumikit sa ilalim ng mga sapatos ni Mimori, pinapahina ang kanyang mga yapak at halos ginagawang hindi siya matukoy. Matapos mabilis na patayin ang mga kaaway gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagpaparalisa at pagpapatahimik, binabalikan ni Mimori ang lakas ng mga sundalong ito na napagtanto na kahit malakas sila, wala silang laban sa mga mandirigmang dragon na kanyang hinarap noon. Habang papalapit ang pangunahing puwersa na pinamumunuan ni Muaji kay Seras, ang plano ni Mimori ay papasok sa susunod na yugto. Inutusan niya si Seras na magpanggap na parang sinusubukan nilang akitin ang kaaway sa kagubatan, isang panlilinlang na dinisenyo upang magamit ang labis na kumpiyansa ni Muaji. Naniniwala si Muaji na nakita niya ang estratehiya, ngunit hindi niya alam na siya ay nahuhulog sa bitag ni Mimori. Ang psikolohikal na manipulasyon ni Mimori ay maliwanag habang inilalarawan niya kung paano niya hinayaan si Muaji na lutasin ang misteryo, para lamang sa kasiyahan at kumpiyansa ni Muaji na bulagin siya sa tunay na panganib na kanyang kinasasadlakan. Ang labis na kumpiyansang ito ay nagiging sanhi ng pagmamaliit ni Muaji sa sitwasyon. Na iniiwan siyang mahina sa kontra-atake ni Mimori, nang sa wakas ay hinarap ni Mimori si Muaji, na bigla ang huli nang malaman na ang hiwalay na tropa na ipinadala niya ay napawi na. Sa kabila ng naunang pakiramdam ng kahusayan ni Muaji, nahaharap siya ngayon sa katotohanan na ang kanyang pinaniniwalaang kalamangan sa karunungan, kapangyarihan, at bilang ay ganap na nawalan ng bisa dahil sa mga taktika ni Mimori. Ang kilos ni Mimori, malamig at walang interes, ay lalo pang nagpagulo kay Muaji na nagsisimulang magduda sa kanyang kumpiyansa. Sa isang huling desperadong pagkilos, sinusubukan ni Muaji na bigyang katwiran ang kanyang pagkatalo na hindi matanggap kung saan siya nagkamali. Samantala, humihingi ng tawad si Seras kay Mimori dahil sa kusang loob na paglantad ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit tinitiyak ni Mimori sa kanya na ginawa niya ang tamang desisyon at mahusay siyang nagtanghal. Pagkatapos, kinokoordina niya si Seras at Eve, naghahanda para sa huling yugto ng kanilang plano. Habang ang mga tropang kaaway na humabol sa pain na kabayo ay bumalik matapos marinig ang kaguluhan, si Mimori at Pigimaru ay naghahanda upang muli silang atakehin. Gayunpaman, nagpapakita si Pigimaru ng mga senyales na napagod ito sa paggamit ng kakayahan na ito, na nag-udyok kay Mimori na ipahayag ang kanyang pag-aalala at pasasalamat sa kanyang kasama. Sa puntong ito, si Eve, naganap na pinuno ng lakas at stamina, ay lumapit upang tumulong kay Mimori. Inaalok niyang maging taliba na umaakit sa atensyon ng kaaway upang si Mimori ay maaaring paralisahin sila sa tamang sandali. Nakikita ni Mimori ang lakas at determinasyon ng kanyang mga kakampi na nagtitiwala sa kanila habang sila ay naghahanda para sa huling labanan. Ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng koponan ay malinaw habang nagtutulungan sila, bawat isa ay ginagampanan ang kanilang bahagi sa maingat na planong inilatad. Habang papalapit ang labanan sa sukdulan, natutupad ang plano ni Mimori ng may katumpakan. Ang mga nagbabalik na tropa ng kaaway ay naakit sa isang bitag, kung saan ang mga pag-atake ni Mimori ng pagkaparalisa at lason ay lumumpo sa kanila. Sa kabila ng naunang pangingibabaw ni Muaji, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang magawa, isang biktima ng kanyang sariling labis na kumpiyansa, at higit na mahusay na estratehiya ni Mimori. Ang labanan, bagaman matindi, ay nagpapakita ng lakas ng pamumuno ni Mimori at ang katapatan ng kanyang mga kasama. Sa huli, ang masusing pagpaplano ni Mimori at ang walang pag-imbot na suporta ng kanyang koponan ay tinitiyak ang kanilang tagumpay na nag-iwan sa mga puwersa ni Muaji na nawasak at ang kanyang sariling kapalaran. At diyan nagtatapos ang chapter 31 ng Failure Frame. Sa isang laban na may mataas na panganib. Sina Mimori at Eve ay nasa gitna ng isang matinding sagupaan laban sa mga puwersa ni Duke Zuan. Habang tumitindi ang tensyon, kumukuha ng pamumuno si Mimori. Alam na nakasalalay sa kanya ang buhay ng kanyang mga kasama. Tumitindi ang labanan ng magboluntaryo si Eve na maging pain upang maakit ang kanilang mga kalaban at bigyan si Mimori ng pagkakataong umatake. Binalaan ni Eve si Mimori tungkol kay Costello, ang kapitan ng pribadong hukbo ng Duke, na kilalang isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Monroy, pangalawa lamang sa maalamat na Dragon Slayer. Sa kabila ng masamang reputasyon ni Costello, nanatiling kalmado si Mimori, tiwala sa kanilang kakayahang talunin siya, habang papalapit ang unang hukbo ng mga tauhan ng Duke.
Naghahanda sina Mimori at Eve upang durugin sila bago pa sila paligiran. Samantala, sa ibang eksena, hinihikayat ni Liz si Seras na iwan siya at tulungan si Touka, na uunawaan na magiging pabigat lamang siya sa darating na labanan. Gayunpaman, pinapalakas ni Seras ang loob ni Liz, ipinapahayag ang kanyang tiwala sa lakas ng kanilang mga kasama at ang kanyang pangako na protektahan siya. Sa gitna ng init ng labanan, pinakawalan ni Mimori ang isang serye ng mga nakakapanghinang spell, paralyze, poison, at sleep, laban sa kaaway, mabilis na winawasak ang unang hukbo ng mga elitistang sundalo. Si Duke Zuan, na dating kumpiyansa, ay nagulat na makita ang kanyang pinakamahuhusay na mandirigma na ganap na napuksa ng 2 tao lamang. Napansin ni Mimori na wala sa mga nasawi ang Duke, at hinala ni Eve na hindi maglalakas loob ang Duke na ipakita ang kanyang mukha sa ganitong laban. Lalong tumitindi ang sitwasyon habang si Duke Zuan, puno ng galit, ay sumugod patungo kina Mimori at Eve, nagbubuga ng mga pagbabanta at pang-insulto. Si Costello, na nasa tabi ng Duke, ay nangangako na ipapakita ang pugot na ulo ni Eve at gagamitin ang kanyang mga labi upang gawin ang mga nakakikilabot na palamuti para sa batang babae na mahalaga kay Eve. Hindi na tinag si Mimori at sinubukang gamitin ang paralyze sa mga paparating na kalaban. Ngunit dahil sa dami ng kalaban na na-paralyze, kinailangan niyang tanggapin ang limitasyon nito na hanggang 80 lamang. Sa kabila nito, hindi siya nagpatinag, gumamit ng iba pang makapangyarihang kakayahan tulad ng Dark, upang mawala ang paningin ni Costello, na nagdulot ng kanyang pagkahulog mula sa kabayo. Habang nagkukumahog si Costello sa kanyang biglaang pagkabulag, sinaksak siya ni Eve, pinagsisihan na hindi sila naglaban ng isa sa isa. Ang taunan ng Duke ay nagmungkahi na dito lang siya sa likod nila para maprotektahan, ngunit nag-utos si Duke Zuan na tapusin sina Mimori at Eve. Gayunpaman, ang madiskarteng paggamit ni Mimori ng kasanayang Berserk ay lalong nagpabago ng takbo ng labanan na nagdulot sa mga paralisadong kalaban na magsimula ng atakihin ang isa't isa kahit mga kakampi. Si Eve, na nagpapakita ng kanyang natatanging bilis at kasanayan sa labanan, ay nagsimulang alisin ang natitirang mga banta ng may nakamamatay na katumpakan. Sa gitna ng kaguluhan, pinayuhan ni Mimori si Eve na huwag mag-alala tungkol sa kanyang proteksyon at bigyang prioridad ang pagpatay sa mga nagtatangkang tumakas. Si Eve, sa isang bihirang sandali ng pagsasanga, ay nagpasalamat kay Mimori sa pagbibigay sa kanya ng panibagong layunin sa labanan. Dati pagod na sa walang katapusang laban, ngayon ay nakakaramdam ng kakaibang tuwa si Eve sa hamon. Habang nagpapatuloy ang labanan, natatanaw ni Duke Zuan ang kanyang mga tauhan na lubos na napuksa. Ginagamit ni Mimori ang kombinasyon ng mga kasanayang Berserk, Dark, at Poison upang lalong patayin ang kalaban. Sa kabila ng pagkawasak sa kanyang paligid, tumanggi si Duke Zuan na sumuko. Nanunumpa ng paghihiganti kahit na siya'y umatras. Si Mimori, gayunpaman, ay hindi papayag na makalayo siya ng ganoon lamang. Ginamit niya ang paralyze kay Duke na nagdulot ng kanyang pagbagsak mula sa kabayo na iniwan siya sa awa ni Mimori. Pinagtawanan ni Mimori ang kanyang walang saysay na mga banta na nagpapakita na hindi niya papayagan ang Duke na makatakas mula sa laban na ito. Nagtatapos ang eksena na wasak ang mga puwersa ni Duke Zuan, talo si Costello, at matagumpay sina Mimori at Eve. Sa kabila ng mga banta ng Duke ng paghihiganti, malinaw na hindi siya tumapat sa pinagsamang lakas at diskarte ni Mimori at Eve. Ipinapakita ng labanan ang kawalang awa at determinasyon ni Mimori. Pati na rin ang malalim na ugnayan at respeto sa pagitan niya at ni Eve na pinanday sa gitna ng labanan, at diyan nagtatapos ang chapter 32 ng Failure Frame. Sa eksenang ito, hinarap ni Mimori, Eve, at Sera si Duke Zuan, kung saan mabilis na gumanti si Eve matapos bantaan ni Duke si Liz. Kinumpirma ni Mimori at Eve na naresolba na ang kanilang mga agarang alalahanin, at inutusan ni Mimori si Seras na isama si Liz at ihanda ang kanilang pag-alis. Pumayag si Seras at nag-alok na tipunin ang kanilang mga gamit at hulihin ang mga kabayong ginawang pain sa grupo ng Duke noon. Bago sila umalis, hiningi ni Mimori kay Seras ang isang partikular na bagay mula sa kanyang bag, na sa tingin niya ay magagamit nila sa hinaharap. Habang abala sina Seras at Liz, nagpahayag si Liz ng kagustuhang makatulong, kaya inatasan siya ni Seras na magbitbit ng ilang gamit habang inaasikaso ni Seras at Liz ang kanilang mga gawain. Inutusan ni Mimori si Eve na gamutin ang mga sugat ni Liz, isang tungkuling buong pusong tinanggap ni Eve,
sapagkat nararamdaman niyang may pananagutan siya sa hindi agad napansin ang kalagayan ni Liz. Tiniyak ni Memory kay Eve na tutulungan din nila ni Seras habang nasa kanilang paglalakbay na nagpapatibay sa kanilang samahan. Pagkatapos, ipinakita ni Memory ang kakayahan ng kanyang freeze skill na ginamit niyang ipreserba ang isang buhay na insekto sa loob ng bloke ng yelo. Ipinaliwanag ni Memory na ang kasanayang ito na naiiba sa kanyang iba pang mga abilidad ay may natatanging mga limitasyon, 3 beses lamang magagamit. May 300 araw na bisa kung saan ang yelo ay hindi nababasag o natutunaw kahit ibilad sa apoy. Bilang patunay, hiniling niya kay Eve na hampasin ang nagyelong insekto gamit ang martilyo. Sa kabila ng lakas ni Eve, natuklasan niyang napakatigas ng yelo na nagpatunay sa sinabi ni Memory na ang yelong ito ay hindi pangkaraniwan. Ibinunyag ni Memory na kapag ginamit ang freeze sa mga nabubuhay na nilalang, nagiging halos hindi masira ang yelo. Upang higit pang ipakita, nag-freeze si Memory ng isa pang insekto, ngunit sa pagkakataong ito ay patay na ito. Nang hampasin ito ni Eve, mas madali itong nabasag at nagkalat sa maliliit na piraso na maaaring tangayin ng hangin. Ipinaliwanag ni Memory na ang kanyang freeze na kasanayan ay itinuturing ang mga patay na katawan bilang matter, kaya ang resulta ay yelong nababasag na naiiba sa yelong nabubuo sa paligid ng mga nabubuhay na nilalang. Ang natuklasang ito ay nagbigay daan kay Memory sa kanyang plano, gamitin ang kasanayan na ito upang itago ang mga bangkay ng Ashinto, isang grupo ng mga mangkukulam na responsable sa pagpatay sa 5 Dragon Warriors. Ang estratehiya ni Memory ay lumikha ng isang permanenteng panlilinlang na tila ang Ashinto lamang ang mga salarin sa pagkamatay ng mga Dragon Warriors. Sa pamamagitan ng pagpreserba at pagkatapos ay pagbasag sa kanilang mga bangkay, masisiguro niyang walang ebidensyang maiiwan at patuloy na maniniwala ang mundo na ang Ashinto nga ang may kagagawan. Ang panlilinlang na ito ay magsisilbing usok na magtatakip sa katotohanan na nagpapahintulot sa maling paniniwala na manatili. Si Eve, na nakasaksi na ng maraming karumal-dumal na tagpo sa Blood Colosseum at hindi na bago sa karahasan, ay pumayag na tumulong sa mabigat na gawain ng pagwasak sa mga bangkay. Tiniyak niya kay Memory na kaya niyang harapin ito batay sa kanyang mga karanasan. Magkasama nilang inihanda ang sarili upang isagawa ang plano bago pa dumating ang iba pang mga tagasunod na tanging ang FOA Mask ang magiging natatanging saksi sa kanilang mga ginawa. Habang nagtatapos ang eksena, nag-isip si Memory tungkol sa alamat ng FLW King, isang nilalang na naghimagsik laban sa kanyang lumikha na nagtataglay ng isang komplikado at malabong pamana. Ang FLY King na pinili ang kanyang sariling landas at sa huli ay nakatagpo ng malungkot na wakas, ay nagsisilbing paralelismo sa paglalakbay ni Memory. Iniisip ni Memory ang dalawang interpretasyon ng kapalaran ng FLY King kung siya ba'y nabuhay o namatay, at pinag-iisipan kung alin ang magiging wakas ng kanyang sariling kwento habang patuloy siyang humaharap sa isang mundo na puno ng kawalan ng katiyakan at panganib, at diyan nagtatapos ang chapter 33 ng Failure Frame. Si Magister King Jin ay labis na nababahala sa biglaang pagkawala ng Ashinto, isang makapangyarihan at misteryosong grupo. Lalo pang tumindi ang kanyang pag-aalala sa posibilidad na ang pabigla-biglang aksyon ni Duke Zuan ang naging sanhi ng pagkalagas nila at pagkawala ng mga Ashinto. Iniisip ni King Jin ang maraming beses na binalaan niya si Duke Zuan na mag-ingat sa pakikitungo sa kanila, ngunit ngayon ay napagtanto niyang lumala na ang sitwasyon at wala na itong kontrol. Ang Ashinto ay dapat sana'y magsilbing makapangyarihang kasangkapan sa mas malawak na estratehiya ni King Jin upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapanggap na pinatay ng Ashinto ang 5 mandirigmang dragon, isang hakbang na layong palakasin ang kanyang impluensya at takutin ang iba pang mga bansa. Ngayon, sa harap ng hindi inaasahang pangyayaring ito, nababalisa si King Jin kung paano niya ito iulat sa diyosa. Tinatanggap niya na tunay na malakas ang Ashinto, lalo na matapos nilang lubusin ang pribadong hukbo ni Duke Zuan, kabilang ang isang mandirigmang nagngangalang Costello. Ang pagkakatanto na ito ay nagpilit kay King Jin na iwaksi ang anumang pagdududa sa kakayahan ng Ashinto. Tunay silang may kakayahang patayin ang 5 mandirigmang dragon, at ang kanilang lakas ay sapat na upang maging hamon kahit sa mga Magic Knight. Sa kabila ng mga abala tulad ng pagkawala ng isang Werelopard at isang Dark Elf na nauugnay dito, nananatiling nakatuon si King Jin sa mahalagang gawain na matagpuan ang Ashinto, iniuutos sa kanyang mga tauhan na hanapin sila kahit anong mangyari. Ang kanyang pagkataranta ay naglalarawan ng bigat ng sitwasyon,
Alam niya ang posibleng resulta ng kabiguang kontrolin o kahit man lang mabantayan ang ganitong makapangyarihang puwersa. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, si Visis, isang diyosa, ay iniisip ang mga implikasyon ng mga aksyon ng Ashinto. Alam niya na ang grupo ng mga mangkukulam na kaugnay ng Ashinto ang pumatay kay Dukezwan at pagkatapos ay naglaho, isang pangyayaring kanyang kinatatakutan at ikinababahala. Nangangamba si Visis na kung sakaling kumampi ang Mad Emperor sa Ashinto, maaari itong maging malaking banta sa kanyang mga plano. Gayunpaman, pinili niyang huwag ibalik si Nyantan, isang mahalagang tauhan, sa Uruza dahil sa kritikal na papel na ginagampanan ni Nyantan sa kanyang estratehiya. Ang panganay at pangalawa sa magkakapatid na Revered Saints, mga makapangyarihang magkakapatid na nagmula sa mga bayani, ay nakipag-usap kay Visis, binibigyang diin na ang dapat niyang pagtuunan ay ang lumalaking banta ng hukbo ng dakilang demonyong emperador. Itinatwa nila ang panganib na dulot ng Ashinto at ng 5 mandirigmang dragon, tiwalang hindi maaapektuhan si Visis ng mga puwersa ng kasamaan. Gayunpaman, nananatiling balisa si Visis, ang kanyang pag-aalala ay sumasalamin sa masalimuot na ugnayan ng kapangyarihan, mga alyansa, at mga banta na nagtatakda sa kasalukuyang kalagayan. Sa isang hiwalay na eksena sa loob ng hardin ng kastilyo ng Alyon Kingdom, binanggit ni Asagi, isang miyembro ng Class 2C, ang tensyonadong atmosfera na kamakailan lang sumaklaw sa kastilyo. Pinagtatawanan niya ang kanyang kasama, si Popo, dahil sa pagiging ignorante sa mga pagbabago na nagpapahiwatig ng kanyang lumalaking kapangyarihan at impluensya. Kamakailan lamang ay nakakuha si Asagi ng isang natatanging kasanayan na tinatawag na Queen Bee, na nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang mga kakayahan ng maramihang mga miyembro ng kanyang grupo, na nagiging dahilan upang maging matindi sila sa labanan. Ang bagong kakayahang ito ay nagbigay sa grupo ni Asagi ng isang mahalagang kalamangan sa mga labanan ng grupo, na naglagay sa kanila ng isang hakbang na mas mataas kaysa sa iba. Ang kanyang kasanayan ay naiiba sa kay Yasutomo Hiro, isa pang bayani na ang lakas ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan na ginagawang mas katulad ng isang one-man show ang kanyang grupo. Samantala, si Sogo Ayaka, isang strength na bayani, ay nahihirapan dahil hindi pa niya natutuklasan ang kanyang natatanging kasanayan sa kabila ng kanyang mataas na antas. Umasa siya sa skill tree na nakatuon sa mga kakayahang panglabanan na nagpapahintulot sa kanya na kumilos bilang isang pangunahin at vanguard para sa kanyang kasamahan. Ngunit nararamdaman niya ang presyon ng hindi pagkakaroon ng natatanging kasanayan tulad ng iba. Ang determinasyon ni Sogo na magtrabaho ng mas maigi ay sumasalamin sa kanyang panloob na tunggalian at ang mga hamon na kinakaharap niya sa pagsabay sa iba pang mga bayani. Habang tumitindi ang tensyon, dumating si Visis, kasama ang 4 na Revered Saints, si Beowulf the Dragon Slayer, at ang Drunken Sword Party upang kausapin ang mga bayani. Pinuri ni Visis ang malaking pag-unlad ng mga antas ng mga bayani at ipinahayag ang kanyang pasasalamat para sa kanilang pagsisikap. Gayunpaman, kinikilala din niya na kulang pa ang mga bayani sa mga kinakailangang kasanayan sa labanan upang harapin ang mga paparating na hamon. Upang tugunan ito, nagtipon siya ng mga makapangyarihang tagapagturo mula sa buong lupain upang sanayin ang mga bayani. Ang mga kagalang-galang na santo, si Beowulf, at iba pang mga bihasang mandirigma ay itinalaga sa iba't ibang mga grupo. Ngunit nang dahil sa pagkamatay ng Dragon Warriors ay nagkulang ito ng tagapagturo, kaya si Beowulf ay nag-alok na sanayin ang grupo ni Sogo Ayaka, na kinikilala ang potensyal at kahalagahan ng pagtaas ng kanilang tsansa sa kaligtasan. Pagkatapos ay ipinabatid ni Visis sa mga bayani ang nalalapit na digmaan laban sa mga puwersa ng demonyong emperador, na binibigyang diin ang labis na dami ng mga halimaw na nagtitipon sa pader ng mga kabalyero. Ang sukat ng nalalapit na labanan ay inaasahang malalampasan ang anuman na kanilang hinarap noon, at hinimok ni Visis ang mga bayani na ihanda ang kanilang sarili para sa mahalagang papel na kanilang gagampanan sa digmaan. Ang kwento ay naglalarawan ng mga pakikibaka para sa kapangyarihan, ang paghahanda para sa isang hindi maiiwasang labanan, at ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng iba't ibang mga paksyon at mga karakter, lahat ay nakatali sa isang mundo na nasa bingit ng digmaan. Ang tensyon at pagkataranta ay unti-unting lumalaki habang ang bawat karakter ay nakikibaka sa kanilang sariling mga hamon at responsibilidad na nagtatakda ng yugto para sa isang dramatiko at posibleng mapaminsalang tunggalian. At diyan nagtatapos ang chapter 34 ng Failure Frame. Ang mga bayani
ay kasalukuyang sumasailalim sa masinsinang pagsasanay upang patalasin ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa ilalim ng masusing gabay ng Diyosa Isis. Bagaman alam niyang hindi pa perpekto ang kanilang pagsasanay, ipinahayag ni Isis ang kanyang kasiyahan sa kanilang progreso at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkamit ng mga resulta. Ipinahayag niya na habang hindi maaaring baliwalain ang proseso, ang pinaka-focus ay dapat nakatuon sa mga kinalabasan, hanggat natutugunan ng mga bayani ang mga kondisyon na kanyang itinakda. Si Isis, na nagpapahalaga sa kalayaan at pagpaparaya, ay nagtitiwala sa mga bayani na maghanap ng sarili nilang paraan upang maabot ang mga layunin na kanyang inilatad. Ang pagkaapurahan ng kanilang sitwasyon ay pinatingkad ng banta mula sa hukbo ng dakilang emperador ng demonyo. Nagpasya si Isis na kailangan ng mga bayani ng praktikal na karanasan at kailangang patuloy na pataasin ang kanilang mga antas ng mabilis. Gayunpaman, dahil sa mabilis na nauubos ang oras, napagtanto niya na hindi na sila maaaring maglakbay pa sa mga ruin ng ibang bansa para sa pagsasanay. Sa halip, pinlano niyang pamunuan sila patungo sa Golden Monster Zone, isang mapanganib na lugar na kilala sa mga mabagsik na halimaw kung saan maaari nilang makuha ang kinakailangang karanasan. Sa ibang bahagi, habang pinasok nila Memory ang Golden Monster Zone, nananatili silang maingat at napansin ni Eve na wala pang senyales ng mga halimaw sa paligid. Naalala ni Eve ang kanyang nakaraang pagpunta sa lugar na ito at kung paano sila napilitang tumakas dahil sa napakalaking banta ng mga halimaw. Binanggit niya na may ilang kalat-kalat na mga ruin sa lugar kung saan maaari silang makahanap ng kanlungan at tubig. Si Memory, habang pinagmumuni-muni ang kanilang sitwasyon, ay nagmumungkahi na kung magagawa nilang talunin ang mga halimaw, maaari silang magpatuloy sa pagpasok ng mas malalim sa lugar na ito nang walang gaanong problema. Ang dinamiko ng grupo ay mas lalong naging malinaw habang nagkaroon ng pag-uusap si Memory at si Liz. Siniguro ni Memory na hindi natatakot si Liz. Pinuri ni Memory si Liz sa pagiging mahalagang miyembro ng kanilang grupo ng mga mersenaryo, at sumagot si Liz na siya ay kontento hanggat kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Eve. Si Eve, na nakakaramdam ng pagkakasala, ay humingi ng paumanhin kay Liz sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, ngunit hinikayat siya ni Memory na huwag masyadong mabahala dito. Kinilala niya na ang desisyon ni Eve na tumakas mula sa Monroy ay isang mahirap ngunit kinakailangang hakbang, at sa huli, ito ang nagdala sa kanila sa kinaroroonan nila ngayon. Habang patuloy silang naglalakbay, nakatagpo sila ng isang golden-eyed monster. Ayon sa kanilang plano, hinarap ni Eve ang nilalang bilang pain, na nagbigay kay Memory ng pagkakataon na gamitin ang kanyang mga kasanayan, paralyze, poison, at sleep sa halimaw. Ang bisa ng mga kasanayang ito ay nagpatunay na ang mga halimaw sa lugar na ito ay mahina laban sa kanilang mga estratehiya. Sinuri ni Memory ang lakas ng halimaw, napansin niya na ito ay mas mahina kumpara sa iba pang mga halimaw na kanyang nakaharap, lalo na ang mga nasa ruin, na mas malalakas at mapanganib. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng kaunting kaginhawahan, dahil tila ang mga halimaw sa Monster Zone ay hindi gaanong malakas. Habang binabalikan ni Memory ang isang nakaraang enkwentro niya sa isang two-headed were leopard, isa pang golden-eyed monster, nakipag-usap siya kay Seras tungkol sa pinagmulan ng mga nilalang na ito. Ipinaliwanag ni Seras na ang mga golden-eyed monster ay pinaniniwala ang mga nilikha ng ugat ng lahat ng kasamaan at may isang teorya na nag-ugnay sa kanila sa elemento ng kasamaan na taglay ng ugat na ito. Ang pag-uusap ay nagtungo sa posibilidad na ang mga karaniwang demonyo ay maaaring maging golden-eyed monsters, bagaman hindi tiyak kung ito ay posible dahil wala pang nakasaksi sa ganitong pagbabago. Pinalawak ang talakayan patungo sa kalikasan ng mga pre-existing monsters at demi-humans. Ipinaliwanag ni Seras na maraming mga non-golden monsters ang nagkubli dahil sa isang babala mula sa isang bayani tungkol sa panganib na maaaring magdala ng mga ito bilang mga golden-eyed monsters. Ito ay nagdulot ng isang malawakang operasyon upang lipulin ang mga pre-existing monsters na nag-udyok sa marami sa kanila na magtago mula sa lipunan ng tao. Ang mga demi-humans, tulad ng mga were leopard at mga elf, ay kadalasang pinapanigan at namumuhay ng palihim, bagaman ang ilan, tulad ng mga elf at dark elf, ay nagpapanatili ng magiliw na relasyon sa mga tao. Habang nagpapatuloy sila sa mas malalim na bahagi ng lugar, nagsimulang isaalang-alang ng grupo ang kahalagahan ng pagtatag ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang grupo ng mersenaryo.
Iminungkahi ni Seras na pangalanan ang kanilang grupo bilang The King Squadron na hango sa isang alamat ng isang hukbo na pinamunuan ng Mage King. Pumayag si Mimori na natagpuan ang pangalan na akma para sa isang grupo ng mga kakaibang nilalang at demi-humans. Ang bagong pangalan ay sumasagisag sa kanilang natatanging ugnayan at sa mga hamon na kanilang kinakaharap ng magkakasama, habang patuloy silang pumapasok sa mas malalim na bahagi ng Golden Monster Zone. Lalong tumitindi ang mga halimaw na kanilang nakakaharap. Patuloy na ginagamit ni Mimori ang kanyang mga kasanayan, tulad ng Paralyze at Berserk, sa mga halimaw na kanilang nasasalubong, na mabilis na nagtatapos sa kanilang mga laban. Si Eve, na dating walang magawa kundi tumakas mula sa mga halimaw, ay nagpahayag ng paghanga kay Mimori sa kanyang bagong natagpuang lakas at kakayahan, habang nagpapatuloy ang paglalakbay. Nakakuha ang grupo ng mga materyales para sa enhancement potion ni Pigimaru at nagdesisyon na magpahinga. Gayunpaman, ang kanilang sandali ng pahinga ay naputol ng isang bagong pangyayari. Nararamdaman ni Mimori ang presensya ng isang demonyo at napagtanto niya na ang itlog na nakuha niya mula sa Miruzu Ruins ay nagsisimulang mapisa. Ang misteryosong kaganapang ito ay nagdaragdag ng bagong antas ng intriga sa kanilang mapanganib na paglalakbay, na nagbabadya ng mga bagong hamon at posibleng mga kakampi na maaaring sumulpot habang patuloy nilang sinasaliksik ang mga kailaliman ng Golden Monster Zone, at diyan nagtatapos ang Chapter 35 ng Failure Frame. Si Mimori at ang kanyang mga kasama ay humarap sa isang misteryosong sitwasyon nang magsimulang mapisa ang isang itlog na kanilang natagpuan sa Miruzu Ruins. Habang nabibiyak ang itlog sa nakasisilaw na liwanag, lumabas ang isang nilalang na parang kabayo. Agad napansin ni Mimori at Eve na tila lumaki ng bahagya ang kabayo mula nang mapisa ito, na lalo pang nagpasuspetsa sa kanila. Alam nilang ang mga kabayo ay hindi galing sa itlog. Kinumpirma ni Seras na may alam sa mga klasifikasyon ng mga halimaw na ang nilalang na ito ay isang uri ng halimaw, bagaman hindi niya matukoy kung anong uri ito. Samantala, si Pigimaru, ang slime na kasama ni Mimori, ay lumapit sa bagong pison na kabayo na nagpakita ng mabait na tugon at walang tanda ng pagiging agresibo. Naalala ni Mimori na ang itlog ay nabalot sa isang kakaibang tela na lalong nagpapatibay sa kanyang hinala na hindi ito isang normal na hayop. Tinitignan niya ng mabuti ang nilalang at tinanong si Seras tungkol sa isang malinaw na may hemispero sa likod ng kabayo. Ipinagpalagay ni Seras na maaaring ito ay isang organo na ginagamit upang sumipsip ng enerhiya ng mahika na makikita sa ilang mga nilalang. Sa kanyang interes, nagpasya si Mimori na subukan ang teoryang ito sa pamamagitan ng pag-inject ng enerhiya ng mahika sa kabayo upang makita kung paano ito tutugon. Bagamat nag-aalala si Eve, nagtitiwala siya sa desisyon ni Mimori. Habang pinapadaloy ni Mimori ang enerhiya ng mahika sa nilalang, nagsimula itong kumislap at mabilis na lumaki, nagiging isang adultong kabayo, na mangha ang grupo sa transformation nito, at napansin ni Mimori na kailangan ng 1,000 ni upang magbago ang nilalang. Fascinated si Mimori sa nadiskubre, kaya itinuloy niya ang pagbuhos ng higit pang enerhiya ng mahika, mula 1,000 hanggang 5,000 MP, at kalaunan ay 10,000 MP. Ang nilalang ay nag-transform muli, ngayon ay mayroong isang makisig na sungay. Natanto ni Mimori na ito ang tunay na anyo ng nilalang at binigyan ito ng pangalan na Slee, na masayang tinanggap ng nilalang. Sa kabila ng kamangha-manghang anyo nito, napansin ni Seras na parang tipikal na kabayo pa rin ang kilos ni Slee, at iniimprinta na si Mimori ang magulang nito. Nabanggit din ni Seras na sa pangalawang anyo ni Slee, makakatulong ito sa pagdala ng kanilang mga gamit at maaaring magbigay ng estratehikong kalamangan sa labanan. Bukod dito, ang ikatlong anyo ay maaaring lubos na mapabilis ang kanilang galaw sa mga oras ng kagipitan, lalo na kapag nakaharap sila sa mga halimaw. Si Slee, sa kabila ng bagong anyo, ay nagpapakita ng pagmamahal kay Mimori, at dinidilaan pa ang mukha ni Seras, na ikinatutuwa ng grupo. Nagbiro si Mimori kay Seras, sinasabing siya ang magiging pangunahing sakay ni Slee hanggang sa matutunan niya mismo ang pagsakay sa kabayo. Ang interaksyong ito ay nagpapakita ng lumalalim na relasyon ng grupo, habang sinisiguro ni Mimori na si Seras ay mahalaga at kailangan bilang kanyang deputy. Ang kanilang usapan ay naging mas magaan nang punasan ni Mimori ang mukha ni Seras, pinuri ang kinis ng kanyang balat at sumagot si Seras na marahil dahil bagong silang palang si Slee, ngunit sinabi ni Mimori na hindi niya tinutukoy ang balat ni Slee, kundi ang kay Seras. Ang kanilang biruan ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kabila ng seryosong sitwasyon, ipinapakita ang malakas na pagkakaibigan sa kanilang grupo, samantala,
Sa Alien Kingdom, lumalalim ang tensyon kay Beowulf, isang Dragon Slayer, na hinarap ang Diyosang si Vasis. Ipinahayag ni Beowulf ang kanyang pagkadismaya sa pag-iwan sa kanya, habang ang iba ay patungo sa mapanganib na Golden Monster Zone. Inakusahan niya si Vasis ng pagmamanipula sa mga pangyayari upang ilagay si Ayaka Sogou sa mas malaking panganib, na tila gustong basagin ang damdamin ni Ayaka para mas madaling kontrolin ito. Hindi tinatablan si Vasis sa mga akusasyon ni Beowulf, at binanggit pa ang kalagayan ng ama ni Beowulf, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-asa sa mamahaling gamot mula sa mga mina na kontrolado ng Urza. Subtil na banta ito, sinasabi ni Vasis na ang gamot na kailangan ni Beowulf para buhayin ang kanyang ama, ay patuloy lamang na ibibigay kung mananatili siyang tapat sa kanya. Ipinapakita ng tagpong ito ang mapanlinlang na kalikasan ni Vasis, at ang pag-aatubili ni Beowulf, na nahahati sa pagitan ng kanyang personal na tungkulin at moralidad. Sa Golden Monster Zone naman, abala ang grupo ni Asagi sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Paunti-unti nang gumagaling ang kanilang teamwork at koordinasyon habang lumalakas sila sa bawat laban. Pinasisigla ni Asagi ang kanyang grupo na mag-level up ng mabilis upang hindi sila maiwan. Ipinahayag ni Popo ang kanyang pag-aalala sa pagkakalayo nila sa ibang grupo o pag-antala ng kanilang progreso, ngunit nananatiling determinado si Asagi. Nakatuon sila sa mabilis na pagpatay ng mga halimaw upang makakuha ng karanasan at paghahanda para sa mas mahihirap na laban na kanilang haharapin, at diyan nagtatapos ang chapter 36 ng Failure Frame. Sa eksenang ito, dalawang magkaibang grupo ang humaharap sa kani-kanilang mapanganib na sitwasyon. Bawat isa ay may sariling pagsubok. Ang unang grupo ay pinamumunuan ng panganay na anak ng Four Revered Saints, kasama ang mga makapangyarihang individual tulad ni Kirihara, Popo, Asagi, Nyantan, at Abyss. Nasa Golden Monster Zone sila na puno ng mga halimaw, kung saan nararamdaman ng panganay na anak na maaaring matalo ang mga bayani sa harap ng mapanganib na halimaw na paparating. Humingi siya ng tulong mula sa Drunken Sword Party upang palakasin ang depensa sa paligid ng mga bayani, nagpapakita ng kanyang kamalayan sa maaaring banta. Si Kirihara, gayunpaman, ay binabaliwala ang alalahanin, pinagtatawanan ang ideya ng pag-atras, dahil hindi siya naapektuhan ng mahihinang demonyo na kanilang nakasalubong kanina, kaya handa niyang itama ang kanyang pananaw tungkol sa mga halimaw kung talaga bang sila ay mahihina lang talaga. Nang makaharap ang grupo ng isang nakakadiring nilalang na parang isang malaking slug, iba-iba ang naging reaksyon. Si Asagi ay nadidiri sa hitsura ng mga halimaw, habang si Nyantan ay kalmadong lumapit upang labanan ang unang nilalang, at ang panganay na anak ay naghahanda upang harapin ang pangalawa. Si Abyss, palaging kalmado, ay sumang-ayon na sumali sa laban. Namangha si Popo sa kanilang kakayahang manatiling kalmado sa harap ng mga nakakatakot na banta, at inamin na ang bilis ni Nyantan ay kahanga-hanga na halos hindi na makita ang kanyang mga galaw. Napansin ni Asagi ang pambihirang lakas na ipinakita, at napagtanto na ang panganay na anak, hindi ang mga bayani, ang mas nararapat na humarap sa dakilang Demon Emperor. Si Kirihara, na nananatiling determinado na patunayan ang kanyang sarili, ay humakbang upang labanan ang natitirang mga halimaw, ipinakita ang kanyang kasanayan at lakas sa pamamagitan ng pagcast ng kanyang Dragon Buster ability, at matagumpay na natalo ang mga ito. Ipinagmamalaki ang kanyang lumalaking lakas, ipinahayag niya na ang kanyang natatanging kasanayan ay umabot na sa level 4, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang ang magiging hari sa hinaharap na may walang kapantay na kapangyarihan. Samantala, sa malayo, narinig ni Hijiri Takao at Takao Itsuki ang ingay at nagsimulang mag-isip tungkol sa nangyayari. Inalala nila ang isang kamakailang pangyayari, kung saan isang grupo ng mga tao, marahil mga espiya, ang nagpakamatay matapos mapagtanto na wala na silang matatakasan, na nagdulot ng hinala na ang mga individual na ito ay maaaring mga tagapagmanman na ipinadala ng ibang bansa o mga tauhan ng Diyosang si Vasis na ipinadala upang maglatag ng mga bitag laban sa mga miyembro ng Class Dalawasi. Samantala, sa loob ng mga guho ng ginintuang sona ng mga halimaw, napansin ni Mimori ang kakaibang liwanag sa malayo bago sila pumasok sa lugar. Naging palaisipan sa kanya ang liwanag na ito at tinanong si Seras kung ano sa tingin niya yon. Ipinahiwatig ni Seras na malamang ito ay labanan sa pagitan ng mga halimaw. Sandaling nag-isip si Mimori kung maaaring laban iyon sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Pagdating ng gabi, habang nagpapahinga ang grupo, si Seras ay nag-aalala, iniisip na baka nakakabagot ang kanyang tahimik at seryosong ugali para kay Mimori.
Sa kabila ng kanyang mga alalahanin, hindi iyon alintana ni Mimori, na mas nakatuon sa kakaibang liwanag. Kinabukasan, nag-usap sila Mimori at Eve at sinabi ni Eve na hindi niya inasahan na si Seras ay mag-aalala ng ganoon noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Mimori na nagbahagi si Seras ng ilang mga kwento mula sa kanyang nakaraan na maaaring nagbalik ng mga alaala. Pinakalma ni Eve si Mimori, sinasabing kahit na sinasabing kulang si Seras sa kakayahang magpatawa, marami siyang ibang kahanga-hangang katangian na mas mahalaga kaysa sa mababang uri ng pagpapatawa na inaasahan ng mga maharlika. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay may biglang nakarinig sila ng isang sigaw. Nagmamadaling bumaba sina Mimori at Eve upang alamin kung ano ang nangyayari habang naghahanda sina Seras at ang iba pa na sumunod. Binalaan ni Mimori si Eve na huwag agad magpakita pagbukas ng pintuan. Nang bumukas ang pintuan, nabigla si Eve sa kanyang nakita. At pareho silang nagtago ni Mimori, namangha at natakot sa hitsura ng isang halimaw na may mukhang tao na nasa harapan nila. Ang nakakakilabot na revelasyon na ito ay nagdulot ng pagkabahala sa buong grupo, habang naghahanda sila para sa kung anuman ang susunod na mangyayari. At diyan nagtatapos ang chapter 37 ng Failure Frame. Kagabi, si Mimori, Eve, Seras, at Les ay nag-uusap sa isang lugar na puno ng mga halimaw nang mapansin nilang kakaunti ang mga nilalang sa kanilang paligid. Inisip ni Mimori na maaaring ito dahil malapit na sila sa lokasyon ng Witch of Tabuos, isang mapanganib na nilalang na maaaring nagpapaalis ng mga halimaw. Si Eve naman ay nagbigay ng ibang paliwanag na posibleng mas maraming halimaw ang nasa gilid ng rehiyon kaysa sa gitna na sinang-ayunan ni Seras. Tinanong ni Mimori si Liz kung ayos lang siya, at sinabi ni Liz na kahit natatakot siya, nakakaramdam siya ng kapanatagan sa sinabi ni Seras na hanggat ligtas si Touka, ang leader ng kanilang grupo, maaabot nila ang kanilang patutunguhan ng matiwasay. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga nakaraang laban, sinabi ni Eve ang paghanga niya kay Seras. Bagaman mas malakas, mas mabilis, at mas bihasa siya sa labanan, inamin niyang mas mahusay si Seras pagdating sa katalinuhan at taktika sa larangan ng digmaan. Dagdag pa ni Eve, kapag suot ni Seras ang kanyang spirit armor, kakaunti ang makakapantay sa kanya sa labanan. Mapagkumbaba naman si Seras, ngunit kinumpirma ni Mimori ang sinabi ni Eve, at sinabing sa kanyang dating kalagayan, hindi matatalo si Seras kahit ng Black Dragon Knights, isang elite na puwersa sa digmaan. Ipinahayag din ni Mimori na madalas siyang nananalo sa labanan sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng tunay na lakas ng kalaban. Ngunit kapag napilitan siyang makipagsagupaan, nagpapasalamat siya sa mga mandirigmang tulad ni Seras at Eve na kasama niya. Binanggit ni Eve ang nakaraang tagumpay ni Mimori laban kay Sivit Gartland, ang pinakamalakas na mandirigma ng Bakuos Empire, isang malaking tagumpay. Inamin naman ni Mimori na bagaman si Sivit ay isang mabagsik na kalaban, marami pang malalakas na mandirigma sa buong mundo, at alam niya ang mga kilalang knights at mandirigma mula sa iba't ibang bansa. Sinimula ni Eve na pangalanan ang ilan sa kanila, kabilang si Curia Gilstein, ang leader ng puwersang relihiyoso ng Jonato, at ang Four Revered Saints na sinasabing susunod sa kanya. Binanggit din niya ang misteryosong Mad Emperor ng Western Mila Empire. Nakakaunti lang ang nakakita sa kanyang tunay na lakas. Napag-usapan din nila ang pinakamalakas na mandirigma mula sa ibang rehiyon, kabilang si Seras Ashrain mula sa Kingdom of Nia at si Sigurd Sigmus, ang commander ng Knights of the White Wolves sa Magnar. Tinukoy din nila ang malalakas na mandirigma mula sa Arion at mga grupo ng mga bayarang mandirigma tulad ng Drunken Sword Party at White Walker. Nagbabala si Eve na habang mabagsik ang mga mandirigmang tao, ang tunay na panganib sa lugar na ito ay ang mga halimaw, lalo na ang mga nakakatakot na human-faced monsters. Ang mga nilalang na ito ay may lakas na kaya nilang wasakin ang katawan ng kahit na ang pinakamagaling na mandirigma, at kung makakatagpo sila ng isa, ipinayo ni Eve kay Mimori na tumakbo dahil maging siya ay walang magagawa laban dito. Pagbalik sa hinaharap kung saan nakatagpo sina Mimori at Eve ng isang human-faced monster. Agad silang nagtago, pinag-aralan ang nilalang, at napagtanto na hindi sila nito pakakawalan. Ayon kay Mimori, katulad ng Soul Eater, ang mga human-faced monsters ay mahina sa pagtatago ng kanilang emosyon, kahit na iniisip nilang nagtatago sila. Bagaman inamin ni Mimori na wala siyang laban dito, napansin niya ang ilang detalye tungkol sa paggalaw ng halimaw. Nang ihagis ni Eve ang isang bato sa halimaw, na-deflect ito ng nilalang sa napakabilis na paraan, lalong pinatibay ang kanilang paniniwala na isang napakadelikadong kalaban ito.
Agad na nakaisip ng plano si Mimori at tinawag ang kanyang mga kasamahan na sina Pigimaru at Slee para tumulong. Habang ipinaliwanag ni Mimori ang plano, agad na naintindihan ito ni Eve at nagboluntaryong kunin ang mas mapanganib na bahagi ng misyon. Sumakay siya kay Slee na may kakayahang mag-accelerate ng mabilis dahil sa 8 mga paa nito. Si Eve ang magiging pain para atakihin ng halimaw, umaasa sa kanyang mabilis na reflex at sa bilis ni Slee para umiwas sa mga mabibilis na atake ng halimaw. Ayon kay Mimori, karaniwang inaasinta ng halimaw ang mga binti ng biktima nito upang hindi makagalaw, kaya't magiging bentahe nila ang kaalamang ito para mas madaling makaiwas. Habang dinidistract ni Eve at Slee ang halimaw, magkakaroon ng pagkakataon si Mimori na lumapit at atakihin ito kapag nagpakita ito ng kahinaan. Nang magsimula ang plano, naglunsad ng mabibilis na atake ang halimaw kay Eve, ngunit dahil sa likas na instinct sa pakikipaglaban at sa bilis ni Slee, nagawa nilang maiwasan ang mga atake, binigyan si Mimori ng pagkakataon na makalapit. Gamit ang mga tentacle ni Pigimaru na pinagsama-sama, ginamit ni Mimori ang kanyang paralyzing skill upang mapahinto ang halimaw, kasunod nito ang berserk skill upang tapusin ito. Matagumpay nilang napatay ang halimaw, at si Mimori ay umangat mula level 1,777 hanggang 1,903, isang malaking pagtaas sa kanyang lakas. Ngunit, biglang napansin ni Mimori na ang katawan ng halimaw ay nagliliwanag at naglalabas ng mga signal. Nakilala niya ito bilang isang paraan ng mga human-faced monsters upang tumawag ng tulong kapag sila'y namatay. Kinumpirma ni Seras ang kanyang mga hinala. Ipinaliwanag na kapag napatay ang isang human-faced monster sa kagubatang ito, tatawag ito ng iba pang mga halimaw. Biglang yumanig ang lupa, senyales na papalapit na ang isang hukbo ng mga human-faced monsters, at nahanap ng grupo ni Mimori ang kanilang sarili sa gitna ng isang napakalaking panganib, napapalibutan ng mga malalakas na halimaw, at diyan nagtatapos ang chapter 38 ng Failure Frame. Mimori ay nagmamadaling tinipon ang lahat at binalaan na sila'y malapit ng palibutan ng isang grupo ng mga halimaw na may mukha ng tao. Delikado ang sitwasyon, at kung hindi sila makakatakas bago sila tuluyang mapalibutan, magiging imposible na ang kanilang pagpunta sa bahay ng mangkukulam. Napagtanto ni Mimori ang bigat ng sitwasyon at siya ang nagkusang mamuno. Sinabi niya na siya, kasama sina Pigimaru at Slee, ang may pinakamataas na tsansang makaligtas. Inalok niya ang sarili bilang pain, isang mapanganib na tungkulin, upang mabigyan ng oras ang iba na makatakas. Nag-aalala agad sina Eve at Les, at si Eve ay nag-alok ng tulong, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Mimori. Ipinaliwanag niya na si Eve ang may hawak ng nag-iisang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng mangkukulam, ang tanging gabay nila upang mahanap ito. Sa ganitong dahilan, mahalaga ang kaligtasan ni Eve. Ipinunto rin ni Mimori na tanging ang kanyang kakaibang kakayahan ang makakapanigurado ng nakamamatay na pinsala laban sa mga halimaw na may mukha ng tao, kaya't pinatibay nito ang kanyang desisyon na maglingkod bilang pain. Si Seras, na nauunawaan ang plano, ay iniabot sa kanya ang 2 mahahalagang bagay, isang bato at ang maskara ng masking. Nakilala ni Mimori ang bato bilang ang loudspeaker na kanyang hiniling na gawin ni Seras. Ipinaliwanag ni Seras na ginawa niya ito gamit ang materyales na kanilang nakuha mula sa isang halimaw na may mukha ng tao. Nagpasalamat si Mimori at iniutos kina Seras, Eve, at Liz na magtago, at hiniling sa kanila na maghintay ng tamang pagkakataon. Kung kailan ang mga halimaw ay magsisimulang gumalaw sa malalaking grupo. Ito ang magiging hudyat nila upang makatakas. Habang isinusuot ni Mimori ang maskara, binati siya ni Seras ng good luck. Si Mimori, na handa na, ay sinabing alagaan ni Seras sina Eve at Les bago siya umalis kasama si Pigimaru. Matapos nilang makalayo ng kaunti, huminto si Mimori upang maghanda para sa susunod na bahagi ng plano. Inutusan niya si Pigimaru na ipasa ang kanyang mahika sa loudspeaker stone na magiging hudyat ng pagsisimula ng laban. Sa tulong ni Pigimaru, narinig ng mga halimaw ang malakas na tunog at nagsimulang mag-umpisa ng galaw. Nang mapansin ni Mimori na nakakuha sila ng pansin, naintindihan niyang ang mga halimaw ay nahulog sa patibong at siya na ngayon ang kanilang hinahabol. Sa ibang lokasyon, sina Seras, Eve, at Les ay kinilala ang hudyat at nagsimula ng tumakas ayon sa plano. Samantala, si Mimori ay humarap sa nakakatakot na katotohanan na ang mga halimaw ay mabilis na lumalapit. Mas mabilis ang mga nangungunang halimaw kaysa sa inaasahan niya, at unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang pagdududa kung makakaligtas nga ba siya sa laban.
Alam niyang napakalakas ng mga halimaw na may mukha ng tao at may posibilidad na madali silang malipol. Sa kabila ng lahat, humingi siya ng paumanhin kina Pigimaru at Slee, hiling na pagkatiwalaan siya sa kanilang buhay. Habang patuloy na hinahabol ng mga halimaw, naghanda si Mimori para sa darating na labanan, handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang mga kaibigan at tiyakin ang tagumpay ng kanilang misyon. At diyan nagtatapos ang chapter 39 ng Failure Frame. Sa serye ng mga masidhing eksenang ito, si Mimori ay nasa isang napakalubhang sitwasyon. Napapaligiran ng mga halimaw na may mukha ng tao. Sa kabila ng napakalaking panganib, nagpasya siyang talunin ang mga ito. Nakikita niya ito bilang isang mahalagang pagkakataon upang makakuha ng karanasan at maibalik ang kanyang MP. Alam niyang tanging tagumpay lamang ang paraan upang makaligtas at magpatuloy. Buo ang kanyang loob, determinado siyang sirain ang mga halimaw, anuman ang kapalit, umaasa na ang pagpapalakas sa sarili ang magiging daan upang malampasan ang mga hamon. Sa isa pang bahagi ng The Golden Monster Zone, sina Sogo at ang kanyang mga kasama ay nagtatangkang makatakas mula sa mga parehong halimaw. Habang tumatakbo sila para sa kaligtasan, iniutos ni Sogo kay Suo na pamunuan ang pagtakas. Matapos labanan ang mga humahabol na nilalang, pansamantala siyang tumigil upang siguraduhing ligtas ang lahat. Ngunit ang kanyang pag-asa ay napawi nang matuklasan niyang hindi nakaligtas ang dalawa niyang kaklase na sina Hirooka at Sakuma. Si Yasu, na namumuno sa kanilang grupo, ay tumugon ng walang malasakit, na labis na ikinagulat at ikinagalit ni Sogo. Hinarap niya si Yasu, sinisisi ito sa pagkabigo nitong protektahan ang mga kasamahan na umaasa sa kanya. Lalong sumidhi ang kanyang galit nang mapagtanto niyang ang malamig na tugon ni Yasu ay nagpapakita ng mas malalim na problema, ang kanyang kawalan ng pananagutan sa kanilang grupo, hindi nagpatinag si Yasu. Galit niyang tinugon si Sogo, inaakusahan itong mayabang at hindi alam na siya'y nagmamataas. Sinabi niyang si Sogo, sa kanyang pagkatao, ay walang kamalay-malay na tinatrato ang iba ng mas mababa sa kanya. Itinuro ni Yasu na palagi siyang may malasanto na imahe, ngunit hindi niya napapansin na ipinapakita niya ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan. Lalong uminit ang sagutan ng makisali si Kirihara, na tinawag si Yasu na talunan at pinangaralan tungkol sa tamang vessel ng isang pinuno. Ipinaliwanag ni Kirihara na ang tagumpay na walang kakayahang panatilihin ito ay nauwi lamang sa kabiguan at ang mga may makitid na pag-isip tulad ni Yasu ay hindi kailanman tunay na unlad. Dahil dito, nagpatuloy ang sagutan, ngunit nanatiling matibay si Kirihara, sinasabing si Yasu ay nagkamali sa kanyang pag-unawa sa pagiging isang pinuno at isang bayani. Sa gitna ng tensyon, si Shogo, isa pang miyembro ng grupo, ay tinutukso si Yasu dahil sa pagiging mayabang nito. Ipinahayag ni Kirihara na ang tunay na kapangyarihan at pamumuno ay nangangailangan ng malakas na vessel, tulad ng kanya, at binabaliwala ang mga nakaraang tagumpay ni Yasu bilang pansamantala lamang, dahil siya'y malilang na naklasify bilang A-class na bayani. Sa galit, ginamit ni Yasu ang kanyang malakas na kakayahan, ang Laevetin, ngunit kalmado siyang sinagot ni Kirihara, tinatawag itong isang walang pag-asang talunan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Yasu ang kanyang galit at itinuro si Sogo, sinasabing ang sistema ng pagranggo ay hindi yun ang basihan sa lahat. Ayon kay Yasu, kahit na S-class hero si Sogo, hindi siya nakakuha ng natatanging kakayahan, samantalang ang mga bayani tulad ni Asagi, na nasa mas mababang ranggo, ay mayroon. Ipinahiwatig ni Yasu na ang ranggo ng isang bayani ay hindi nagpapasya sa kanilang tunay na halaga, hinahamon ang paniniwala ni Kirihara sa hierarchy, at sinasabing si Sogo ay hindi dapat ituring na nakatataas dahil lamang sa kanyang ranggo. Sa kabila ng mga argumento ni Yasu, nananatiling walang malasakit si Kirihara, ipinapangako na patutunayan niyang mali si Yasu. Nais sumugod ni Shogo sa galit, ngunit pinigilan siya ni Kirihara. Ang usapan ay naging mas malalim at mas philosophical nang ipahayag ni Kirihara na kahit sa hanay ng mga S-class na bayani, may mga nagpapabagsak sa iba at ipinahihiwatig na bahagi ng problema si Sogo. Lalong bumigat ang loob ni Sogo sa pagkilalang, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya sapat na malakas upang tunay na mamuno at protektahan ang kanyang mga kasamahan. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili, iniisip kung karapat-dapat ba siya sa kanyang ranggo, at nangako na palalakasin ang kanyang sarili upang mapanindigan ang mga inaasahan sa kanya. Habang nagaganap ang tensyon na ito, lumapit ang grupo ni Sogo sa kanya, humihingi ng paumanhin dahil hindi sila nakatulong.
Ngunit tiniyak ni Sogo sa kanila na nagpapasalamat siya sa kanilang pagnanais na tumulong, kahit na malinaw na mabigat ang responsibilidad na kanyang dinadala. Si Asagi, isa pang bayani, ay tahimik na nagmasid, binabanggit na hindi na niya inaasahang magkakasundo sina Kirihara at Yasu, at tama ang kanyang prediksyon na hindi sila kailanman magkakaibigan. Ang kanyang malamig na reaksyon ay nagpakita ng pagkakaiba sa emosyonal na mga tugon ng iba, sa kabilang banda. Isa pang nakakagambalang pangyayari ang naganap ng isiwalat ng grupo ni Asagi na ginamit nila si Popo o Kashima bilang pain upang makatakas sa mga halimaw. Lubos na nasindak si Sogo at kinumpronta sila dahil sa pag-iwan sa kanilang kasama. Depensa ng grupo ni Asagi, wala silang magawa kundi unahin ang sarili nilang buhay dahil sa takot sa mga halimaw. Isa pa sa kanila ang nagsabing si Sogo ay hindi makakaintindi dahil sa kanyang pribilehiyadong estado sa buhay na lalo pang nagpagulat kay Sogo. Napagtanto niyang hindi lang ang pagkakaiba sa kapangyarihan ang problema, mayroon ding pagkakaiba sa kanilang pananaw tungkol sa pamumuno, responsibilidad at kaligtasan. Determinado na gawin ang tama, nagpasya si Sogo na hanapin si Kashima kahit mag-isa sa kabila ng panganib. Ngunit dumating ang panganay na anak ng Revered Saints, ipinahayag na ang 4 na Revered Saints ang bahala sa paghahanap bago lumubog ang araw. Dahil sa kakaibang kilos ng lugar ng mga demonyo at ang pagkamatay ng ilang kasamahan ay nagpalala ng sitwasyon. Naramdaman ni Sogo ang bigat ng kanyang pagiging hindi sapat at binuksan ang kanyang status, na pagtatanto na siya ay masyadong mahina pa rin. Sa kanyang determinasyon, ipinangako niyang magiging mas malakas pa, inuulit sa sarili na kailangan niyang maging makapangyarihan upang maprotektahan ang lahat at malampasan ang mga hamon. Sa huling eksena, si Kashima, na tumatakas mula sa mga halimaw, ay halos mawalan na ng lakas. Pagod at natatakot, inalala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan nang ipadala si Mimori sa mga abandonadong guho. Walang magawa kundi magtago sa takot, naramdaman niyang kahit anong pagsisikap niyang maging mas malakas, siya ay nakatadhanang mamatay. Bigla niyang narinig ang isang ingay mula sa mga palumpong, at nakita niya si Eve, nagbabadya ng panibagong peligro sa kanyang laban para sa kaligtasan, habang sa isip ni Eve naman ay kung bakit merong tao dito sa Golden Demon Zone. At diyan nagtatapos ang chapter 4 ng Failure Frame.